Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 2741 lahat ng pamamaraan ay pinag-isa. Inamin ni Grandet na ang Phantom Law nito ay hindi ang pinakamakapangyarihang uri ng Plane Law sa harapan. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng mapanlinlang at pabago-bago, ang mga hindi nahuhulang multo at multo sa panahon ng labanan ay mas mahusay kaysa sa ilang mga batas sa eroplano na puro frontal. Nakakalungkot na hindi man lang ito mapanaginipan, ngunit si Yefan sa harap niya ay isang alternatibo sa antas ng eroplano. Sa proseso ng walang kapantay na sword intent ni Yefan, mula sa energy level hanggang sa level, bagamat sa simula, ginamit niya ang stepping stone ng lahat ng bagay para bumalik sa kanyang puso. Gayunpaman, ang talagang pinagkadalubhasaan niya ay ang kanyang sariling sword intent law sa antas ng eroplano, na lahat ng batas ay pinag-isa at ang mundo ay walang kapantay. Ang kataas-taasang layunin ng espada ni Ji Xuanyuan, sa pamamagitan ng pagbabalik ng lahat ng bagay sa puso, pagkatapos maabot ang pagiging perpekto ng puso at espada, ay maaaring tipunin ang kapangyarihan ng lahat ng bagay para sa kanyang sariling paggamit, sa gayon ay makamit ang supreme batas ng eroplano. Kahit na ginamit din ni Yefan ang lahat ng bagay upang bumalik sa kanyang puso at nilinang ang espada ng puso sa isang perpektong punto, si Yefan ay walang ideya na tipunin ang kapangyarihan ng lahat ng bagay. Marahil dahil sa iba't ibang pamamaraan ng paglilinang, palaging binibigyang importansya ni Yefan ang iba't ibang pangunahing paglilinang ng katawan at espada. Maging mas tiwala sa iyong sariling lakas, sa halip na umasa sa mga panlabas na puwersa. Mas handa si Yefan na gawing simple ang komplikado, bumalik sa pangunahing kaalaman, at gumamit ng ganap na lakas upang ipaglaban ang kinalabasan. Ang kanyang sword intent, ang kanyang energy law, at ang plane law ay magkakaugnay din. Nang hindi pa ganap na nahawakan ni Yefan ang wuswang sword intent, alam lang ni Yefan na kapag nakapasok na siya sa sword demon state, makikita niya kung paano gumagana ang enerhiya ng kalaban. Mula sa pangunahing prinsipyo ng pagtatrabaho ng enerhiya, hanapin ang mga bahid. Ngayon, alam na ni Yefan na ang kanyang walang kapantay na tampok na layunin ng espada ay gawing hindi nakikita ang lahat ng uri ng pagbabago sa batas ng enerhiya. At ngayon, itinaas ni Yefan ang feature na ito sa antas ng eroplano. Ang batas ng enerhiya ay makikita sa pamamagitan ng ang batas ng mga eroplano, natural. Lahat ng batas ng eroplano ay mawawala ang kanilang partikularidad sa harap ni Yefan. 3,100, iisang destinasyon sa magkaibang landas. Lahat ng batas ay pinag-isa, ito ay walang kapantay. Ang Phantom Giant Sword ni Yefan ay dumurog sa langit at lupa, hinabol ang katawan ni Grandet, tumakas ng tuluyan, umiwas ng mas nahihirapan. Dragon Shadow Entwined. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, nagpatawag si Grandet ng ilang itim na anino na lumilipad na mga dragon, na ikinabot ang mga ito patungo sa katawan ng Diyos ng espada ni Yefan. Sandaling hinarang ng mga anino na ito si Yefan, ngunit mabilis itong napunit ng layunin ng espada. Sa pagkuha ng pagkakataong ito, sumunod si Grandet, at ang pangunahing katawan at ang multo ay lumipat patungo kay Yefan upang mag-double team. Masakit na puso Demon Dragon Thorn. Dalawang nakasisilaw na puting ilaw, puno ng lakas ng matalas na ginto, na pinagsalikop ng kidlat, tulad ng dalawang lubhang tumatagos na bakal na pako, sunod-sunod na sumasabog patungo kay Yefan. Kung tutusin, siya ay isang estratehikong powerhouse, at makakahanap pa rin siya ng mga pagkakataon para makakounterattack sa ilalim ng ganitong uri ng pang-aapi. Hindi naglakas loob si Yefan, inalis niya ang katawan ng Sword God sa isang iglap, at bumalik sa estado ng hegemonya ng Sword God. Isang espada ang naglalakad at ang dragon ay kumikislap upang umiwas. Sa sandaling ito, si Grandet ay naiwan na may lamang isang figure sa hangin. Si Yefan ay walang pakialam sa figure, at dumiretso ng espada patungo sa isang bakanteng lugar. Isang itim at gintong piraso ng pagsasanay ang nagpilit sa isang hindi nakikitang katawan na lumabas. Nakatakas si Grandet, ngunit lihim na niyang ilalabas ang ipinagbabawal na spell ng isang dragon tribe, ngunit naputol ang kanyang spellcasting. Damn! Namutla ang mukha ni Grandet, ito ay invisible magic, hindi malilinlang si Yefan ng kanyang multo, tila nakita na talaga ang kanyang phantom law. Ipinapayo ko sa iyo na huwag maglaro. Sa harap ko, hindi na magkakaroon ng pangalawang batas ng mga eroplano. Dalawa na lang ang daan mo ngayon, labanan mo ako, oh. Subukan mong tumakas, nakangiting sabi ni Yefan. Huwag kang masyadong masaya. Biglang ibinuka ni Grandet ang kanyang mga bisig at sinabing may banal na mukha, ang hari ng kasakiman. Bigyan ng iyong pinakamatapat na mananampalataya ng kapangyarihan ng kasakiman. Napakunot noo si Yefan at halos nakalimutan, itong mga demonyo at ang kapangyarihan ng pananampalataya. Biglang lumitaw ang isang gintong glow kay Grandet. Kaiba sa kapangyarihan ng galit at paniniwalang nakatagpo ko noon, ang kapangyarihan ng kasakiman at paniniwala sa pagkakataong ito ay tila walang espesyal at walang pagtagas ng mga pagbabago. Ang pamimilit ni Grandet ay hindi tumaas ng naaayon. Nang maguluhan si Yefan, medyo kakaiba ang kapangyarihan ng paniniwala, ngunit muling naglunsad ng pag-atake si Grandet. Nakita ko na ang mga kamay nito ay naging matalas na kuko na may mga kaliskis ng itim na dragon, at ang mga pakpak ng dragon ay nakabukas sa likod nito, at ang mga mata nito ay nakakasindak. Kung gusto mong lumaban ng direkta, ang general na ito ay masisiyahan ka. Walang sabi-sabi, si Long Yi ay pumipiga, isang acceleration na 2 beses ng mas mabilis kaysa sa dati, na nagmamadali patungo kay Yefan. Naisip ni Yefan na hindi ito nanliligaw sa kamatayan. Head-to-head, na may parehong antas ng enerhiya, ang kanyang layunin sa espada sa antas ng emperador ay tiyak na maging superior. Naghagis siya ng lumilipad na espada at ginawa itong malakometa na layunin ng espada. Boom! Sa isang pagsabog, hindi umiwas o umiwas si Gelangtai, at kahit nasapilitang pinunit ang Morning Star ni Yefan gamit ang kanyang mga kuko. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Grandet at hinampas ang isang dragon claw kay Yefan. Nagulat si Yefan, ang taong ito. Hinigup ang kanyang layunin sa sword level ng emperador. Sakam, sakam. Iyon ang ibig sabihin.
Ang kapangyarihan ng pananampalataya ng sakam na hari ay sumisipsip ng enerhiya. Noon pa man ay iniisip ni Ye Fan na ang kapangyarihan ng paniniwala ay upang pahusayin ang lakas ng pakikipaglaban para lamang dagdagan ang paglilinang. Tila ang bawat kapangyarihan ng paniniwala ay may iba't ibang katangian. Ang layunin ng espadang protection sa katawan ni Ye Fan ay naging mas mahina pagkatapos masipsip ng kapangyarihan ng kasakiman. Sa sandaling bumaba ang kanyang paa, mabilis na kinuha ni Ye Fan ang itim na higanting espada at hinampas ng krus. Bang! Lumipad palabas si Ye Fan, ngunit papalapit na muli si Grandet. Malinaw na naramdaman ni Ye Fan na ang sword intent na pinakawalan niya sa paligid niya ay hinihigop ng kapangyarihan ng pananampalataya. Sa mga mata ni Ye Fan, ang gininto ang kapangyarihan ng kasakiman ay tila isang napakalalim na hukay, sinisipsip ang lahat ng enerhiya dito, ginagawa itong kawalan, at nawawala. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, nagpakita ng talas ang mga mata ni Ye Fan, at humarap siya sa umaataking Grandet, ang kanyang itim na espada na may dalang itim na gintong apoy. Yan Mie Embers. Ang itim na higanting espada ay naglaslas ng isang matalas na talim na liwanag ng espada na mas mabilis kaysa dati. Paft! Direktang naputol ang dalawang braso ni Grandet, at may butas na dugo ang bumunot sa kanyang dibdib. Nang bumagsak ang pangalawang espada ni Ye Fan, nagmamadali na si Gelang Tai, nag-condense ng multo, pinalitan ito ng diretso, at naabot ang distansya. Binasag ni Ye Fan ang multo at tumingin sa kabilang direksyon, si Grandet, na nawala ng mga braso. Nakita ko na ang dalawang braso ni Grandet ay mabilis na tumubo, at ang bilis ng pagbawi ng mataas na antas ng demonyong dragon ay talagang kamangha-mangha. Kahit na mayroong isang Emperor level na sword intent na kumagit, maaari pa rin siyang sapilitang mabawi ng mabilis, ngunit ito ay nauugnay din sa katotohanan na ang cultivation base ng Gelang Tai ay sapat na mataas. Ikaw, anong klaseng pakulo ang ginagawa mo? Nag-aalalang tanong ni Grandet, hindi na niya nakita ang ganoong kalabog na espada. Bakit, ang pananampalataya ay nayanig? Tumawa si Ye Fan. Ang sakam na kapangyarihan ng pananampalataya, bagamat ang pagsipsip ay walang katapusan, ay may limitasyon sa agarang bilis ng pagsipsip. Matapos itong suriin ni Ye Fan, agad niyang naunawaan kung paano ito puputulan. Hanggat sapat na ang instant burst, hindi na kailangang katakutan ang sakam na kapangyarihang ito. Sa sandaling ito, biglang nagpakawala si Grandet ng masasamang pagngisi. Leng Xingchen, pabaya ka. Bago pa makapag-react si Ye Fan, isang itim pulang sinag ng liwanag ang biglang bumalot kay Ye Fan. Kabanata 2742 walang kapantay na mga tampok. Ang Demon Dragon Forbidden Spell, ang kulay dugo na paghatol ng Blade Fang Purgatory. Tahimik na natapos ng isang invisible phantom clone ang cast ng Forbidden Spell sa sandaling ito, na nilock si Ye Fan. Kanina lang pala, nang makabawi si Grandet, tinanong niya ang pangungusap na iyon para lang maantala ang oras para sa kanyang invisible phantom. Nakita ko ang dugong itim na sinag ng liwanag, tulad ng isang tansong pader, na nakakulong kay Ye Fan. Bago tuluyang makalusot si Ye Fan, magkakaroon ng hindi mabilang na ultra high-speed red na malangipin na sinag ng liwanag, lahat ay naglalabas mula sa itaas hanggang sa ibaba, upang tamaan si Ye Fan ng lahat ng uri ng mga butas. Kahit na ito ay ang Kaitia 9th layer, kahit na ito ay ang Demon King, imposible para sa kanya na maging buo sa ilalim ng ipinagbabawal na spell na ito. Tumawa si Grandet. Lubos akong kumpiyansa na masasaktan ko ng gusto si Ye Fan. Ang harapin ang isa sa aking mga multo, gaano ba ito kahirap? Biglaan. Lumitaw ang boses ni Ye Fan sa likod ni Gelang Tai. Natigil ang ngiti ni Grandet, at lumingon siya ng matigas, nakatingin kay Ye Fan sa hindi kalayuan na hindi makapaniwala. Ikaw, paano ka? Tumingin si Grandet sa sinag ng liwanag sa Blade Tooth Purgatory, at isang multo ang nabasag. Kinilabutan ito. Hindi ba ito ang Phantom Law nito? Imposible. Anong spell ang ginamit mo? Umungol si Grandet na ayaw. Hindi mo ba masasabi kung ito ay isang spell o batas ng mga multo? Sinabi ni Ye Fan na may kalahating ngiti, pinayuhan ko na kayo, sa harap ko, bukod sa isang labanan, ang tanging pagpipilian ay ang umatras. Malas. Bago pa matapos ni Ye Fan ang kanyang mga salita, bigla siyang nahati sa dalawa. Isang Emperor level na sword intent ang nabuo kay Ye Fan, parang buhay, katulad ng Diyos, na nakatayo sa tabi ni Ye Fan. Kahanga-hanga. Phantom Law ni Grandet. Namutla ang mukha ni Grandet, at maging ang buong Flying Wing Army, itong mga Demon Dragon races, ay hindi kapani-paniwala. 10,000 pares ng Dragon Eyeballs ang lahat ay nakatitig sa eksenang ito. Pwede ba? Baka imitasyon ang batas ng eroplano mo. Hula ni Grandet. Hindi sumagot si Ye Fan dahil hindi na kailangang ipaliwanag ito sa taong ito. Gayunpaman, medyo napabuntong hininga si Ye Fan sa kanyang puso. Ang kanyang walang kapantay na layunin ng espada ay palaging tila walang partikular na halatang katangian. Bilang karagdagan sa kapangyarihan at pamimilit, ito ay talagang antas ng emperador, ngunit hindi ito partikular na mabilis, partikular na mabangis, o may iba pang espesyal at halatang kakayahan. Kung ikukumpara sa Supreme Sword Intent ni Jishuan Yuan, tila kulang ito ng kaunting Domineering, at kahit kumpara sa Batian Fist Intent ni Ren Tianko, mukhang mas mababa ito ng kaunti. Minsang inaliw ni Ye Fan ang kanyang sarili, marahil dahil hindi niya lubos na naiintindihan, kaya hindi na niya kailangang masyadong mag-alala. Gayunpaman, may mga panghihinayang pa rin sa puso ko. Hanggang sa talagang naunawaan niya ang batas ng eroplano nang walang kapantay na layunin ng espada ay napagtanto ni Ye Fan na siya ay talagang napakabagal. Walang katangian ang pinakamalaking katangian ng Wushuang Sword Intent. Ang isa ay gumagawa ng dalawa, dalawa ang gumagawa ng tatlo, at tatlo ang gumagawa ng lahat ng bagay. Ang walang kapantay na Ye Fan, ito ba ay, isa, anumang batas, hindi kailanman pagbabago ay hindi mapaghihiwalay sa orihinal. Simula sa isang ito, lahat ng batas ay maaaring makuha. Iisa ang lahat ng batas, kayang baguhin ng isa ang lahat.
Ang wushuang ay tinatawag na wushuang at isa dahil sa wala, isang estado ng wala. At anumang batas na may mga katangian ay katumbas ng pagtukoy sa hugis at hindi mababago. Tanging ang wala ay puno ng walang katapusang mga posibilidad. Matapos maunawaan ng iba ang batas, naiintindihan lang nila ang isa o ilang batas. Direktang nakikita ni Ye Fan ang mga batas na ito. Hanggat ang kaharian ay maihahambing, maaaring ganap na gayahin ni Ye Fan ang pagpapatakbo ng mga batas na ito. Higit sa lahat, ang lahat ng mga batas ng eroplano na ipinakita na may walang kapantay na layunin ng espada ay may kapangyarihan ng emperador. Sa makatuwid, ang walang kapantay na layunin ng espada ni Ye Fan ay talagang walang katangian. Ngunit masasabi rin na si Ye Fan ay maaaring magkaroon ng lahat ng katangian. Kahit na, hanggat ginagawa niya ito ng sukdulan, kayang kopyahin ni Ye Fan ang lahat ng katangian ng mga batas ng emperador level na eroplano. Ngayon lang naunawaan ni Ye Fan na ang dahilan kung bakit niya naintindihan ang Supreme Sword Intent ni Ji Xuanyuan sa harap ng Heavenly Star God General ay dahil hindi niya sinasadyang na-simulate ang Supreme Sword Intent noong panahong iyon. Kapag nagbanggaan ang dalawang batas ng enerhiya ng Supreme Sword Intent, natural na mawawala ng kabuluhan si Supreme. Ang walang kapantay na layunin ng espada ay masasabing mawala ng bisa ang anumang batas. Maaari din itong isaalang-alang na ang anumang batas ay hindi na iba. Dahil, ang wuswang ay sumasaklaw sa lahat. Ano ang dapat kong gawin? Ngayon alam mo na ang batas ng mga multo, at ganoon din ako, at ang aking mga multo ay gumagamit pa rin ng Emperor level na Sword Intent. Sigurado ka bang gusto mong makipaglaro sa akin? Dalawang Ye Fans, sa harap ni Grandet, habang binubuksan. Napansin na ni Ye Fan na ang enerhiya ng katawan ni Grandet ay may ilang espesyal na pagbabago. Nakita niya ito, inilabas ni Grandet ang kanyang avatar, kaya natural niyang pinanatili ang kanyang kamay. Si Grandet ay basang-basa sa malamig na pawis, hindi niya matukoy kung alin ang tunay niyang katawan. Maghiwa-hiwalay at umatras. Ang voice transmission ni Gelangtai sa buong Flying Wing Army, ang labanang ito ay hindi na maaaring labanan, at ang buong hukbo ay malipol. Pagkatapos ng lahat, kung wala ito, ang buong Flying Wing Army ay papatayin ni Ye Fan. Nakita ni Ye Fan na nagsimulang lumipad palayo ang Flying Wing Army, at alam niya na dapat ding magplano si Grandet na umatras. Dahil siya ang general ng 5th Demon King, hindi siya pinabayaan ni Ye Fan ng madali. Maaaring naisin ng buong eroplano ng Taishi na mamatay ng maaga si Sally Ye. Ang kailangan niyang gawin ay malimpasan ang lahat ng mga hadlang para sa paglaki ni Sally Ye. Binuksan ni Ye Fan ang mga pakpak ng Dragon Scale Sword, ginamit ang Sword Walking at Dragon Body Technique, at inatake muli ang pangunahing katawan ng Gelangtai. Walang pakialam si Grandet sa anumang bagay, ibinubukad ang kanyang mga pakpak ng dragon, nagpabilis ng mga spell, at tumakbong palayo ng galit na galit. Habang tumatakas, naglabas siya ng multo sa kanyang harapan. Sa pamamagitan ng patuloy na paglipat ng mas malalayong multo, ang epekto ng teleportation ay nakakamit. Gayunpaman, natutunan na rin ni Ye Fan ang trick na ito ngayon, at natural na ginagamit ang Phantom Switch para makamit ang layunin na makahabol. Nang makitang malapit na siyang maabutan, biglang tinawag ni Grandet ang mga general ng demonyo ng dalawang demonyong dragon at hinuranggan siya sa harap ni Ye Fan. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Ye Fan sa panahong ito, paano makakalaban ng isang ordinaryong Kaitian Realm Dragon? Breaking Dawn. Isang itim at gintong liwanag at anino ang kumislap. Dalawang ulo ng dragon ang pinutol ng isang espada, at ang dalawang dragon ay pinatay ni Ye Fan bago sila makahinga. Nang makitang malapit na niyang maabutan ang figure ni Grandet, muling gumawa ng Phantom Switch si Grandet. Si Ye Fan ay lumipat din sa parehong paraan, ngunit ang pagpapatakbo ng Phantom Law sa harap ng Grand Terrace ay tila hindi karaniwan. Sa isang kisap mata, napagtanto ni Ye Fan na ang Gelangtai na hinahabol niya ay hindi niya tunay na katawan. Dalawang multo. Tumayo si Ye Fan sa kalangitan at ngumiti ng mapait. Ang lalaking ito, hinawakan pa rin ang kanyang mga kamay. Malinaw, ang Grandet ay maaaring aktwal na mag-condense ng higit sa isang multo, ngunit para sa kapakanan ng kaligtasan, palagi itong nagpapanggap na isa lamang ang maaari nitong i-condense. Pero ngayon lang talaga siya hindi nakatakas, at nagpatuloy si Grandet sa paggamit ng Phantoms para gumawa ng Phantoms. Ito ay katumbas ng pagkumpleto ng dalawang switch at dalawang teleport, matagumpay na nagbubukas ng distansya mula sa Ye Fan. Bagamat maaaring humabol muli si Ye Fan, wala siyang pag-asa, at pangalawa, kailangan niyang pigilan ang kalaban na samantalahin siya para tumakas at patayin siya gamit ang carbine. Bagamat medyo nang hihinayang, makakabalik lang muna si Ye Fan sa Fort Cristo. Mukhang may mga kasanayan ng mga madiskarteng powerhouse. Hindi madaling pumatay. Kumbinsido si Ye Fan na kung sarili niyang babae iyon, hindi niya mapipigilan ang gayong mga powerhouse. Sa pag-aakalang si Gelangtai ay hindi ang nangunguna, at katulad ng Gelangtai, may 12 o kahit daan-daan sa kanila sa eroplano ng Taishi, nararamdaman ni Ye Fan na kailangan niyang maging mas maingat. Sa kasalukuyan, siya ay isa pa ring Celestial Emperor, bagamat sa tulong ng pagkakawatak-watek, ang walang kapantay na layunin ng espada ay maaaring payagan ang kanyang sarili na harapin ang mga kalaban ng parehong antas nang hindi nahuhuli. Maaari pa itong hamonin ang mga kalaban na may mas mataas na base ng cultivation. Ngunit sa antas ng labanang ito, hindi niya kayang makaligtaan kahit kaunti, at kailangan niyang maging mas maingat upang protektahan ang kanyang sarili at ang mga taong nakapaligid sa kanya. Tumalikod at bumalik sa kuta, pinitik ni Ye Fan ang kanyang dila nang tingnan niya ang malaking energy shield. Okay, wala na ang mga dragon, tanggalin natin ang kalasag. Nagtataka si Ye Fan kung ano ang nangyari sa Sazam na ito. Anyway, ito ang strategic level sa panig ni Sally. Kung ito ay masyadong mahina, ito ay magpapasama sa mga tao. Kabanata 2743 Fortress. Unti-unting nahulog ang energy shield ng Cristo Fortress. Isang grupo ng mga nahulog na anghel na tila mahusay na nilinang ang lumabas sa lungsod.
Ang pinuno ay isang nahulog na anghel, nakasuot ng kulay pilak na kulay abo na baluti, ang kanyang mahabang dilaw na buhok ay medyo mapurol, ang kanyang mukha ay mapatla, may malalim na madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, ang kanyang mga pisngi ay manipis, at siya ay mukhang may sakit. Kung hindi lang naramdaman ni Yefan mula sa taong ito na hindi siya mas mahina kaysa sa kultibasyon ni Grandet, iisipin niya na ang taong ito ay naubusan ng gasolina at namamatay. Ikaw si Thazem. Eksakto. Kinuha ni Shazam ang isang grupo ng mga fallen angel at ginawa ang etiquette ng isang demon knight kay Yefan. Iyong kamahalan na sword god, salamat sa iyong tulong. Sa pagkakataong ito ay may pagtanggol ito ni Kristo na may malaking kahalagahan sa ating ikapitong kaharian. Curious na tanong ni Yefan, mukhang hindi mas mababa ang lakas mo kay Grandet, bakit ka nahihiya? Mapait na ngumiti si Shazam, at sinabi sa paos na boses, kung kalabanan mo lang si Grandet, ayos lang. Ang lumilipad na pakpak na hukbo ng angka ng Demon Dragon ng kalaban ay na-deploy ng buong puwersa, at talagang mahirap labanan. Upang mapanatili ang aking pag-asa, kailangan kong ipagtanggol ang kuta. Hindi ko pa nilalabanan ang kanyang Phantom Law, at nahuli ako. Nagkamali ako at nalasan ang Magic Dragon nito, at nahulog ako sa kawalan sa simula. Sa isang paligsahan sa antas ng eroplano, isang maling paghuhusga ang magpapasya sa huling resulta. Maswerte ka kung mabubuhay ka, naiintindihan ni Yefan. Pinili ng 5th Demon King si Grandet na pamunuan ang kanyang mga tropa dito dahil sa plain law ni Grandet, at may intensyon siyang pigilan ako, bahagyang ayaw ni Shazam. Gusto talagang tanungin ni Yefan kung ano ang batas ng taong ito, at kung bakit siya ay parang magsusuka ng dugo at mamamatay anumang oras, ngunit hindi komportable na itanong kung hindi siya pamilyar sa mga ganoong bagay. Sinabi sa iyo ni Icardi, pumunta ba ako dito? Tanong ni Yefan. Sabi niya, kayo ni Prinsesa Gloria ay matandang magkaibigan, at gusto mo akong lampasan, pumunta sa tuktok ng pulang-pula, at makilala ang prinsesa. Ngumiti si Shazam, orihinal, hindi ako papayag sa bagay na ito ng ganoon kadali. Kung tutusin, si Prinsesa Gloria ang pag-asa ng buong ikapitong kaharian. Ang kanyang kaligtasan ay higit sa lahat, at hindi siya basta-basta nakakakita ng mga tagalabas. Gayunpaman, dahil ang inyong kamahalan na Sword God ay naitaboy ang Winged Army para sa amin, kung gayon ang pag-ibig na ito, natural na gustong bayaran ito ni Aisas mo. Malamang na ang kanyang kamahalan Asmodeus ay hindi tatanggi, isang estratehikong powerhouse na may layunin ng imperial na espada, na sumali sa ikapitong kaharian. Hindi ko sinabi na sasali ako sa ikapitong kaharian, gusto ko lang makita si Seisha. Gloria, sabi ni Yefan. Hindi niya alam kung anong uri ng demonyong hari si Asmodeus, at hindi siya maaaring magpasakop sa iba, kaya hindi ito magagawa ni Yefan kung sasali siya sa sinumang hari ng demonyo. Paumanhin, nakalimutan ko, ang mga gumagamit ng artistikong konsepto sa antas ng emperador ay hindi maaaring may rank sa ibaba ng iba. Ngumiti ng paumanhin si Shazam, kahit hindi ka sumali, maaari mo pa rin kaming maging kaibigan. Kung gayon, tingnan natin kung ano ang sasabihin ng iyong prinsesa. Nagtanong si Yefan, pwede na ba tayong pumunta sa Tart Arrows? Ang iyong kamahalan na Sword God, mangyaring bigyan ako ng isang araw, kailangan kong ibalik ang aking estado at harapin ito ng maayos. Ang garrison ay nagtatrabaho dito. Bagamat pansamantalang umatras ang wings, malamang na bumalik sila, kaya kailangan nating ipagtanggol. Hindi inisip ni Yefan na nagmamadali siya, kaya naglakad-lakad lang siya sa malaking lungsod na ito sa antas ng kuta ng demonyo. Bagamat gusto ni Shazam na mag-ayos ng guide at reception staff, magalang na tumanggi si Yefan, at kumuha lamang ng token ng Fallen Angel Legion, kung sakali. Pagpasok sa kalye, ang mga demonyong nakatira sa Kristo ay abala rin sa paglilinis ng larangan ng digmaan at pagkukumpuni ng mga pasilidad. Karamihan sa mga demonyong naninirahan dito ay matigas ang balat at parang mga taong bato. Iba't ibang elemento at mineral na demonyo ang pangunahing naninirahan dito, at ang ilan ay mga tao at halimaw. Ang mga babae sa ring ay sa wakas ay malayang makalabas. Sa ring ngayon, sila ay nalagutan ng hininga, at ang susi na si Yefan ay nasugatan sa labanan, na isang bagay na hindi nangyari sa loob ng maraming taon. Asawa, okay na ba ang sugat mo? Uminom si Nayan Rujao ng gamot sa pagpapagaling at gustong panasan si Yefan. Jiao, walang gamot para sa pinsalang ito, matagal na itong gagaling, nakangiting sabi ni Yefan. Ngunit ang mataas na antas ng demonyong dragon na iyon ay isang napakalakas na demonyo kung tutusin, may matitira bang mga lason sa iyong katawan? Nag-aalala si Nayan Rujao. Jiao, itabi mo lang, hindi masyadong mahina ang Leng Xingchen mo, sarkastikong sabi ni Xiao Waiso. Karaniwang ginagamit ni Yefan si Leng Xingchen upang pagtakpan ang kanyang pagkakakilanlan, na ginagawang hindi makapagreklamo ang mga babae. Bagamat sinabing hindi mahalaga si Nayan Rujao sa mahabang panahon, talagang nagngangalit sina Xiao Waisu at Feng Qinglan sa pangalang ito. Hindi ba ito ay para sa kaligtasan? Madaling mahanap sa pamamagitan ng paggamit ng tunay na pangalan at nakakagambala sa paningin ng lahat ng partido, sabi ni Yefan na may mapang-uyam ng ngiti. Sa totoo lang, hindi naman niya masyadong inisip iyon. Sanay na siyang gumamit ng Leng Xingchen, kaya sinabi na lang niya. Suso, hindi ba mabuti para sa iyong kapatid na si Leng na lumabas muli sa bundok, upang malutas ang iyong sakit sa pag-ibig, sabi ni Feng Qinglan. Lan, ano ang sinasabi mo? Malinaw na gusto niyang gumamit ng bagong pagkakakilanlan para akitin ang mga inosenteng babae. Sabi ni Xiao Waiso na namumula ang mukha. Nagmamadaling sinabi ni Ling Yue, si Qinglan ay maaaring maging seryoso sa pagbibiro, Suso, ang iyong kakayahan ay hamina. Nagtawanan ang mga babae. Naglalawi si Tuan Chuan habang nakatingin sa Demon Barbecue na binibenta sa kalsada. Tai, gustong kainin ni Tuan Chuan. Tiningnan ni Yefan ang kakaibang kulay na karne at ang mga skewer, at talagang hinangaan niya ang magandang gana ng kanyang anak. Pero mabango talaga, kaya bumili ako ng isang bungkos para kay Tuan Chuan at ako na mismo ang kumuha. Ang pera ay kinuha kay Icardi dati, baka kailangan ko pang maghanda sa hinaharap. Asawa, bakit hindi ka pumunta at subukan ito? Tanong ni Yefan kay Su Qingzo. Kain na tayo mag-ama mo, ayaw natin, naghahanap ako ng dessert shop. Tumingin si Su Qingzo sa paligid.
Shinzo, ang mga demonyo dito ay hindi dapat kumain ng mga dessert, tama ba? Napangiti si Ai at sinabing, pagtingin sa kanila, sobrang kakaibang kumain ng dessert. Naaalala ko na ang prinsesa ng Platinum God Race ay labis na naadek sa pagkain ng matamis. Tinatayang walang taishi na eroplano, sabi ni Chu Yunyao. Siya nga pala, hindi ko alam kung nabuhay na muli ng prinsesa ang aking anghel, at makikita ko si Salie at tatanungin kung may balita tungkol sa kanya. Kinagat ni Yefan ang meat skewer, at biglang nalaman na may napakatahimik. Zinner, anong problema mo? Iyuko mo ang iyong ulo at huwag magsalita. Sa pagkakataong ito ay itinaas ni Xiao Zinner ang kanyang ulo at nagtatakang nagtanong, mabango Yefan, ginaya mo ba ang batas ng eroplano ng kabilang partido ngayon lang? Hindi yun ang iyong lupain, tama. Sa mga babae, mas malalim ang tingin ni Xiao Zinner. Gayunpaman, dahil marami siyang naiintindihan, ang mood ni Xiao Zinner ay sobrang komplikado at nakakagulat. Natural na hindi kailangang itago ni Yefan ang anumang bagay mula sa kanyang mga manliligaw. Tumanggaw siya at maikling ipinaliwanag ang mga batas ng Emperor Level Sword Intent na pinagkadalubhasaan niya. Nang marinig ito ng mga babae, halatang medyo na-stimulate sila. Wuswang, ito ba ang ibig sabihin nito? Lahat ng batas ay nagiging isa ang nagbabago sa lahat ng batas. Kung gayon, asawa, hindi mo ba mabisedo ang lahat ng batas ng mga eroplano sa mundo? Hindi makapaniwalang sabi ni Ning Zimo. Kabanata 2744. Brother Yefan, masyado kang walang awa, paano mo mapapahiya ang ibang mga powerhouse sa antas ng eroplano, ikaw lang ang gumagawa ng lahat. Si Shilanyo ay parehong masaya at hindi makapaniwala. Anong ginagawa mo? Napaka-unfair. Galit na sinabi ni Xiao Zinner, paano ka masusunog ng matandang babae na ito hanggang mamatay? Umiling si Yefan, masyado kayong mag-isip, hindi ito masyadong exaggerated. Ang aking walang kapantay na batas ay mahalagang isang pananaw sa prinsipyo ng batas ng eroplano, upang hindi ako magdusa mula sa isang kawalan sa batas. Halimbawa, noong nakipag-away ako kay Ji Xuanyuan, ginamit ko ang pinakamataas na imitasyon sa I offset ang kanyang supremacy. Ang pag-abot sa isang estado kung saan maaari akong makipagkumpetensya ng patas ay pipigil sa akin na magdusa sa pagkawala ng batas. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na maaari akong manalo laban kay Ji Xuanyuan. Sa huli, depende sa lakas ko. At saka, ang panggagaya ay hindi mo kayang gayahin. Zinner, ang iyong Emperor level Phoenix Flame Law, kahit na ito ay ang Energy Law level, kahit na gayahin ko ito ng may sword intent, ang epekto ay magiging napakahirap. Una, hindi ako Phoenix Girl at hindi maipanganak na muli mula sa abo, at pangalawa, ang layunin ng espada ko ay lumampas sa pagpapaubaya ang kritikal na punto ng, ay sasaktan ang aking sarili, ngunit ang iyong Phoenix ay hindi kailanman. Ngayon, itong si Grandet, ang kanyang Phantom Law, ginagaya ko lang. Para sa halimbawa, nang tumakas siya sa kalaunan, gumamit siya ng dalawang multo, pagkatapos ang batas ay mas komplikado, at mahirap para sa akin na gayahin ito sa maikling panahon. Sa madaling salita, ang aking batas ay walang kapantay, at ginagawa nitong mawala ng bentahe ang ibang mga batas. Upang gayahin ang mga batas ng ibang tao ay sa pinakamahusay na mas malakas, ngunit sa mga tuntunin ng mga kasanayan at mga detalye, paano sila magiging napakalakas. Nakikita ko, ipinalakpak ni Wu Yeswang ang kanyang mga kamay, ang walang kapantay na panuntunan ni Brother Yefan ay pilitin ang iyong kalaban na lumaban sa iyo ng may ganap na lakas, at ang imitasyon ay isang maliit na pangyayari lamang. Mga kasanayan. Kung bulag mong ituloy ang pangungopya at panggagaya, wala kang gagawin. Iyon ay tungkol dito. Ang pangunahing punto ay na hindi ko talaga kayang gayahin ang lahat. Ito ay nangangailangan ng masyadong maraming enerhiya, at ang mga nadagdag ay mas malaki kaysa sa mga pagkalugi. Nagkibit-balikat si Yefan, ang dahilan kung bakit naiintindihan ko ang ganoong panuntunan ay dahil gusto kong makipaglaban ng direkta, at hindi ko gustong maging mga kampanilya at sipol. Ang tuntunin ay malapit na nauugnay sa karakter at pag-iisip ng isang tao. Sa totoo lang, kaya ko itong lutisin ng direkta. Hindi na ako nag-abala pang gayahin ang ibang mga batas. Nakakainis talaga ang Phantom Law ngayon. Kung hindi mo gagayahin, mahihirapan kang atakihin siya, kaya susubukan mo. Tingnan mo ang hari ng galit, iba ang kapangyarihan ng pananampalataya sa hari ng kasakiman. Ang galit at kasakiman, tinatayang ito ang kanilang batas sa eroplano at ang kanilang likas na katangian. Tai, ano ang pinagsasabi mo? Hindi maintindihan ni Tuan Chuan, tapos na kumain si Tuan Chuan. Niyakap ng maliit na matabang babae ang leeg ni Yefan at sabik na hinintay ang kanyang matandang ama na bumili sa kanya ng pagkain. Sige, wag na nating pag-usapan, ano bang gustong kainin ng babae? Tara bumili ulit tayo. Kaagad na ayaw pag-usapan ni Yefan ang tungkol sa labanan. Kumakain pa ba? Hindi, masyado akong kumain. Pinakain siya ng lolo't lola niya sa bahay. Hindi siya makakain ng ganito kapag lumabas siya. Agad na sinabi ni Su Qingzhou na may malamig na mukha, gumawa ka pa. Asawa, sa wakas ay dumating ako sa lungsod ng Diablo para mamasyal, kaunti. Hindi pwede. Okay. Inamin ni Yefan at walang magawang tumingin sa kanyang kawawang anak. Master, parang may makalaro sa harap, baka magustuhan ni Tuan Chuan. Itinuro ng liwanag ng kandila ang harapan, isang gusaling pinalamutian ng napakaganda, at mayroong lahat ng uri ng pinalalaki at nakakatawang mga eskultura sa labas. Tiningnan ito ni Yefan, at ngayon ay naiintindihan na niya ang mga salita ng Diablo. Ito ay isang kasino, maaari kang maglaro ng mga holographic na laro, maglaro ng magic chess, magic trump card. Mukhang napakarami, bakit hindi ka pumasok at mamasyal? Bago natapos ang mga salita, kinaladkad na ng pulang anino si Du Yuner patungo sa pintuan. Hoy! Ate! Ate, dahan-dahan naman. Kinaladkad ni Xiao Zinner ang kanyang kapatid at nagmamadaling pumunta sa game hall. Hindi alam ni Yefan at ng iba pa kung tatawa o iiyak. Ang sibilisasyon ng mga demonyo ay higit na nakahihigit kaysa sa mga tao, at ang espiritual na libangan ay likas na kailangan. Pinangunahan ni Yefan ang grupo at nagsimulang maglaro ng iba't ibang makatutuhanang laro sa holographic game hall.
Gayunpaman, kung bakit napaka-interesante sa Yefan ay ang pinakasikat na mga laro dito ay lahat ng Demon vs Protoss. Sa pangkalahatan, ginagampanan nila ang papel ng mga magiting na demonyo sa ilang partikular na digmaan, at pagkatapos ay papatayin ng iba't ibang Protoss sa daan. Ang mga Diyos sa laro ay lahat ng masasama at masamang pagkakatawang tao, ngunit ang Diablo ay ang matuwid na panig. Si Su Qingzhou ay tila walang talento sa paglalaro. Matapos maglaro ng ilang beses, pinatay siya ng mga sundalo ng Protoss, at tumigil siya sa paglalaro ng galit. Si Su Qingzhou, kasama sina Chu Yunyao, Feng Qinglan, at Nian Rujiao, ay tumakbo upang maglaro ng Magic Chess, ngunit siya ay tapat sa ganitong uri ng larong puzzle. Napakahusay na Neil Arrow ng mga anak ni Xiao Waisu, Wu Yeju, at Shi Lanyu ang laro. Gayunpaman, pagkatapos maglaro ng mahabang panahon, hindi sapat ang pera ni Yefan sa Seventh Kingdom. Sa desperasyon, kinuha ni Yefan ang token na ibinigay ni Sazam. Ang direktor ng Entertainment City, isang matako na matako, ay agad na tinalikuran ang utos ng nakangiti. Pagsapit ng gabi, napagod si Tuan Chuan sa paglalaro, at lahat ay nagplanong lumabas para kumain. Nakita ko sina Du Yunner at Ning Zimo na kinaladkad si Xiao Ziner palabas ng kasino. Huwag mo akong hilahin. Tataya ako sa huling pagkakataon. Huli na talaga. Galit na sinipa ni Xiao Ziner ang kanyang mga binti. Ate, itigil mo na ang pagtaya, pakiusap. Ilang beses mo nang kinuha ang huli. Iiyak na sana si Du Yunner. Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak. Ano ang sitwasyon, maraming nawala kay Ziner. Hey! Nawala muna niya ang lahat ng alahas ni Yunner, at pagkatapos ay nawala ako at ang kay Air. Mukhang pagod si Ning Zimo. Ngumisi. Gusto ni Ziner na gamitin ang banal na relic para tumaya sa dealer, kaya kalagkarin namin siya palabas. Walang magawa si IR, kung gusto mo talagang matalo, dapat mong sunugin ang kasino. Namula ang mukha ni Yefan. Kung ang babaeng ito ay hindi ipinanganak sa angkan ng Phoenix, siya ay isang babaeng tulisan. Asawa, nawala lahat ng alahas natin kay Ziner, alam mo ba, kumurap si Ning Zimo. Pagkatapos ng hapunan, pumunta sa mall, nagmamadaling sabi ni Yefan. Ang galing. Ngayon ko lang narinig sa isang demonyo na si Cristo ay mayaman sa lahat ng uri ng alahas. Masayang sabi ni Ling Yue. Ngumiti si Yefan at bumulong sa kanyang puso, mukhang kailangan niyang humiram ng pera kay Nosam. Noong gabing iyon, matapos bumisita sa Lockery Shopping Mall ng Diablo, mas naging emosyonal si Yefan at ang kanyang partido, ang pag-unlad ng sibilisasyon ng Diablo. Not to mention anything else, itong mga kakaibang hitsura, magaspang na mga demonyo ay nagbebenta ng lahat ng uri ng mga kalakal sa mall, ngunit sila ay napaka-high-tech at high-tech. Ang mga demonyo ay karaniwang may mahabang buhay, na ginagawang higit silang isang paghahanap para sa kahusayan kaysa sa pagtitipid sa oras. Dinala ni Sazam si Icardi at iba pang mga demonyong general at orihinal na gustong aliwin si Yefan, ngunit tumanggi pa rin si Yefan. Mas gusto niyang magpahinga ng isang araw dito kasama ang kanyang pamilya. Sa Cristo, naramdaman ko ang mga kaugalian ng Diablo, at mas naunawaan ko rin ang mundo ng Diablo. Kinabukasan, opisyal na umalis si Yefan at ang kanyang pamilya para sa teleportation formation at tumungo sa Tartarus. Inaasahan ni Yefan na makita si Salie sa lalong madaling panahon. Kabanata 2745. Scarlet Purgatory, Tartarus. Sa sandaling dumating si Yefan at ang iba pa, naunawaan nila kung bakit ito tinawag na ganoong pangalan. Ang teleportation array ay itinayo sa isang malawak na kagubatan. Ang mga puno, batu, lupa, at maging ang langit dito ay may iba't ibang kulay na pulang-pula. Napakaganda, hindi napigil ang mapabulalas ng mga babae. Marami na akong napuntahan, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong panaginip na mundo. Hindi ito tulad ng mundo ng demonyo, ito ay tulad ng isang fairy tale, ipinahayag ni Shi Lanyu ang damdamin ng lahat. Your Excellency Sword God, hindi direktang mapupuntahan ang Crimson Summit kung saan matatagpuan si Princess Gloria. Ang teleportation formation. Nasa gitna tayo ngayon ay ang gitnang patong ng Tart Arrows. Mag-aayos ako ng ilan, ang pinakamahusay na mga bisita sa malapit. Pansamantalang manatili sa tindahan. Kapag pumunta ako sa tuktok ng pulang-pula na kulay, pagkatapos humingi ng mga tagubilin, kung ang Diablo at ang prinsesa ay sumang-ayon, maaari kang umakyat. Umubo ng ilang beses si Sazam sabay ngiti. Napakagulo ba? Pamilyar kami sa iyong mga prinsesa. Hanggat aakyat tayo, tiyak na makikilala natin sila, sabi ni Wu Yesho. Ang tuktok ng kulay na Escarlata ay 2 patong pa rin ang layo mula rito, at lahat ng mga maharlika ng ika-7 kaharian ay naninirahan. Kung lumabag ka, hindi maiiwasang haantong ito sa puot mula sa isang malaking bilang ng mga maharlika at magdudulot ng hindi kinakailangang mga pagtatalo. Bagamat ang inyong kamahalan na Sword God ay isang madiskarteng manlalaro. Pambihira ang lakas niya, pero sa tingin ko, hindi naman kailangang magdulot ng maraming gulo, nakangiting sabi ni Sazam. Lahat, totoo ang sinabi ni Lord Sazam. Sa katunayan, ang teleportation array dito ay bukas na sa inyo bilang exception. Kung wala ang katayuan ng Demon King's Army at mga maharlika, sa katunayan, dapat itong ipasok mula sa pinakamababang hanay ng teleportasyon ng Tart Arrows. Oo, sabi ni Icardi. Si Yefan ay hindi nagmamadali, iyon lang, tingnan natin ang paligid, maaari kang magulat sa lalong madaling panahon. Salamat, kamahalan na Sword God, sa iyong pag-unawa, tumango si Sazam. Lumipad ang ilang pulang demonyong may pakpak sa harap ng mga tao bilang mga sasakyang pangtransportasyon. Nang makita ang mga demonyong may pakpak na ito, hindi maiwasan ni Yefan na isipin ang Panginoon ng lungsod ng kawalang kasalanan. Ang mga taong ito ay talagang mga magic soldiers sa mundo ng demonyo, ngunit maaari nilang gamitin ang primitive na kapangyarihan upang lokohin ang isang grupo ng mga master sa ilang sandali. Nakaupo sa pakpak na demonyo, nakita ng lahat na mayroong maraming pulang ilog sa dikalayuan na bumabagsak mula sa langit. Ang Tianhe ay nakabitin ng patiwarik, nakamangha-mangha. Matapos lumipad hanggang sa pinakamalapit na lungsod ng demonyo, lahat ay nag-check-in sa isang napakagandang inn.
Dahil abala si Sazam sa mga bagay-bagay dito, kailangan pa niyang magmadaling bumalik kay Kristo at magpatuloy sa pamamahala sa garrison at pamamahala. Kaya hindi ako nagtagal, at pagkatapos ipadala ito kay Yefan at sa iba pa, dumiretso ako sa tuktok ng pulang-pula. Bago umalis, hiniling sa kanya ni Yefan na tulungan siyang tanungin kung mayroon pa bang ang si Asmodeus. Laging iniisip ni Yefan ang tungkol sa sakit ng kanyang anak. Bagamat mukhang nahihiya si Sazam, tumanggaw siya at sumang-ayon, tutal, may utang na loob ito kay Yefan. Si Yefan at ang mga babae ay walang pusong lumabas para maglaro, kaya naghintay sila habang umiinom ng tsa sa ring space. Si Xiao Jin at ilang iba pang mga divine beast ay nasa labas, niluluto ang karne ng dragon sa iba't ibang paraan at sinusubukan ang iba't ibang paraan upang kainin ito. Nakakalungkot na hindi ito nahuli ni Grandet, kung ito ay kinain ni Xiao Jin, tiyak na makakabawi ito, nang hihinayang sabi ni Yefan. Nang marinig ito ni Xiao Jin, lumingon siya at tumanggo na may nakaumbok na pisngi. Miss Ban, masyado kang idealistic, kahit na maging 5-clawed golden dragon si Xiao Jin, hindi ba't mahiyain pa rin si Xiao Jin? Sabi ni Su Qingzhou na may puting tingin. Napakunot ang noo ni Yefan, iniisip ang tungkol dito, parang ganito ang kaso, mahirap baguhin ang pagiging duwag. Biglang napalingon si Xiao Jin sa kalungkutan at tahimik na tumalikod. Hindi ko alam kung gaano katagal bago pumunta si Sazam sa Scarlet Cake, talagang nananabik akong makita si Sally Ye, sabi ni Wu Ye. Dapat magmadali, uminom ng 2 kaldero ng tsaa, maghintay ng 1 minuto, at tikman ang tsaang itinanim ng demonyo na binili ko sa Kristo. Kinuha ni Ning Zimo ang tsarera at nagtimpla para sa lahat. Sa kabilang banda, ang tuktok ng pulang-pula, ang palasyo ng Diablo. Si Sazam, na nakasuot ng armor, ay nagpalit ng casual na damit ng isang maharlika bago pumasok sa palasyo, at medyo payat. Lord Sazam, ilang araw ka nang hindi bumabalik. Isang matandang demonyo na nakasuot ng dilaw na damit ng monghe, isang string ng rosaryo na nakasabit sa kanyang dibdib, at isang kalbong ulo ang sumalubong sa kanya mula sa palasyo. National Master Jalan, pinagdikit ni Sazam ang kanyang mga kamay, may importante akong gagawin, gusto kong makita ang kanyang Royal Highness ang Demon King, ngunit ang kanyang kamahalan ay nagmumuni-muni. Natapos na ng kamahalan Asmodeus ang pagsasanay ngayon, nandito ka sa tamang oras, makikita mo na kita, nakangiting wika ni Jalan. Mabuti yan, mayroon pa akong mga gawaing militar, ngunit hindi komportable na abalahin ang pagsasanay ng kanyang Royal Highness. Medyo hindi ako mapalagay sa kalsada ngayon. Habang nag-uusap ang dalawa, naglakad sila hanggang sa bulwagan na pinalamutian ng elegante, puno ng mga estatwa ng Buddha at sinindihan ng mga berdeng parol. Ang hari ng pagnanais, si Asmodeus, isang gwapong lalaking pilak ang buhok na nakasuot ng kulay abong balabal at may hawak na rosaryo, mukhang bata pa, ay nakaupo sa isang futon, tahimik na umaawit. Head of the Legion of Fallen Angels, Sazam Branel, tingnan ang kanyang kamahalan na hari ng demonyo. Nagbigay ng isang knightly sulot si Sazam at magalang na sinabi. Dahan-daang iminulat ni Asmodeus ang kanyang mga mata, isang pares ng mga eskarlate na mata, tulad ng mapanuksong hiyas. Gayunpaman, ang mga mata ay kasing linaw ng bukal ng bundok, dalisay at walang dumi, at ang ngiti sa kanyang mukha ay parang simoy ng tagsibol. Sazam, bumalik ka lang, maupo ka, sabi ni Asmodeus. Isang lingkod ng palasyo, isang katulong na nakaahit at nakasuot ng uniforme ng madre, ang naghatid ng futon kay Sazam. Pinagsalikop ni Sazam ang kanyang mga kamay at yumuko pabalik ng amataba bago umupo. Ilang taon ko nang hindi nakikita ang kanyang kamahalan, at sa pagkakataong ito, tila nadagdagan ng gusto ang kalikasan ng Buddha. Tila mas malalim ang Zen Enlightenment, sabi ni Sazam na may damdamin. Ang Buddha Dharma ay walang hangganan, at habang mas matagal kang nagsasanay kasama ang pambansang guro Jalan, lalo mong nararamdaman na ikaw ay kasing liit ng alikabok, at ang mundo ay ilusyon. Napabuntong hininga si Asmodeus. Mataas ang antas ng kanyang kamahalan, at ang isang boulder na tulad ko ay nababalot pa rin sa mga maalay na bagay, at hindi ko ito maaalis, sabi ni Sazam na may pilit ng ngiti. Sazam, sa pagkakataong ito nabalitaan kong nasa panganib ka kay Kristo, ang kapatid ng 5th Demon King, ang Flying Wing Army ni Grandet. Palagi kang mahina, nasugatan ka ba? Mukhang nag-aalala si Asmodeus. Salamat, kamahalan, sa iyong pagmamalasakit. Walang mga sorpresa. Dahil sa tulong ng isang marangal na tao, sa wakas ay naipagtanggol ko ang kuta. Sa pagkakataong ito, bumalik ako para iulat ang sitwasyon ng labanang ito sa kamahalan. Pangalawa, pinagkatiwalaan ako ng taong marangal. Your Highness, sabi ni Sazam. Oh, kapag nagkagulo ang ating ikapitong kaharian, may matutulungan pa ba tayong mga maharlika? Itinaklap ni Asmodeus ang kanyang mga kamay ng may pagpipitagan, amataba, maaaring hindi payag ang Buddha na isuko ang pagdurusa ng ating mga demonyo at ipinadala ang maharlikang ito na dumating. His Royal Highness, ang taong ito ay tinatawag na Yefan. Siya ay miyembro ng Shenlong clan. Siya ay nagtataglay ng Emperor-level sword intent at iginagalang bilang isang sword god sa prehistoric world, Yefan. Diyos ng espada. Kumunot ang noo ni Asmodeus. Mga kaisipan. Sinusubukan mo lang gumawa ng pangalan para sa sarili mo. Sazam, niloko ka. Sa sandaling ito, isang malamig at mayabang na boses na puno ng paghamak ang pumasok mula sa labas. Ipinapakita ng Kabanata 2746 ang kanyang buntot. Oberon Heathcliff, tingnan ang kanyang Royal Highness Asmodeus. Nakita ko ang pambansang guro. Nabalitaan ko na si Kristo ay nasa pagkabalisa, at kusa akong bumalik, at nais na tumulong. Ngayon tila huli na ang lahat. Pumasok si Aoboong, isang lalaking may kulay pilak na buhok na nakaitim na uniforme ng militar na may espadang knight sa kanyang baywang. Napangiti si Asmodeus, bihira talaga ang araw na ito, talagang bumalik kayong dalawa sa Crimson Peak sa parehong araw. Parang iba ang opinyon ni Opalon sa usaping ito. His Royal Highness Mingjan, itong Yefan ay isa lamang walang kakayahan na tao mula sa mababang antas ng eroplano.
Sa kanyang lakas, natatakot ako na kahit ilang mga demonyong general sa ilalim ni Grandet ay hindi makayanan, lalo pat talunin si Grandet, ibalik ang tubig, at iligtas si Sazem oo, panata ni Obalan. Oberon, bakit mo nasabi ito? Baka nakita mo na ang inyong kamahalan na Sword God. Kumunot ang noo ni Sazem. Diyos ng Espada. Nagpakita ng kawalang kasiyahan si Aoboong, Sazem, karapat-dapat din ba tawaging Sword God ang batang iyon? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, noong unang lumitaw ang Great Desolation sa eroplano ng Taishi, Prinsesa Gloria, sabihin mo lang sa akin na pumunta at tulungan ang taong nagngangalang Yefan mula sa panganib. Na minsan ay nagkaroon ng pakikipagkaibigan si Yefan kay Prinsesa Gloria sa mababang antas ng eroplano. Mabait ang prinsesa at hiniling sa akin na iligtas ang kanyang buhay. Ako nang umalis siya, ang batang iyon ay parang nawawalang aso. Siya ay kakilakilabot na binugbog ng isang estratehikong antas ng powerhouse na may 3 kalamidad. Kasama ang kanyang babae, dapat silang mamatay sa kamay ng Asher Dragon. Paano ito naging posible? Nakita ko ang babae sa tabi ng Sword God, ngunit hindi ko nakita na may mas malakas pa kaysa sa kanyang kamahalan na Sword God. At saka, yung gelang The Battle Between Taiwan and the Sword God, nakita ko rin ito ng sarili kong mga mata, mukhang hindi peke. Ang kapangyarihan ng layunin ng espada sa antas ng emperador ay tunay na nakakabigla, at ang 3 kalamidad ng asul na dragon ay maaaring hindi ito mapaglabanan, sabi ni Sazem. Sazem, ibig mong sabihin, nagsisinungaling ako sa iyo. Matalim ang mga mata ni Oberon. Panginoon Oberon, ikaw at ako ay parehong sundalo ng ika-7 kaharian, at magkasama kaming naglingkod sa kaharian sa loob ng 10,000 taon. Paano ka magdududa? Gayunpaman, kung ano ang nakita mo at ako, masyadong malaki ang agwat, baka may hindi pagkakaunawaan, sabi ni Sazem, humarap kay Asmodeus at sinabi, His Royal Highness Demon King, Your Excellency Sword God, sana makilala kita. Prinsesa Loria, naghihintay na ang pamilya nila sa inn sa 3 palapag. Malamang, kung nakita ito ng kataas-taasan at ng prinsesa ng kanilang mga mata, dapat nilang malaman. Ano, dinala mo ang batang iyon sa Tartarus? Hiniling ba niyang makita si Prinsesa Gloria? Matalim na tanong ni Aoboong. Oo, iniligtas ng Sword God ang ating Crystal Fortress sa pagkakataong ito at tinaboy ang Flying Wing Army. Sa tingin ko, hindi naman masyado itong requirement. Isa pa, may hawak siyang picture ng prinsesa, kasama ng sinabi mo kanina, Lord Oberon, matandang kaibigan na talaga siya, pahayag ni Sazem. His Royal Highness. Ito ay isang pagsasabuatan sa lahat. Oberon. Agad na sabi ng malakas. Si Asmodeus ay palaging mukhang kalmado, at nakangiting nagtanong, Oberon, bakit mo nasabi ito? His Royal Highness, malaki ang posibilidad na si Yefan at Gelangtay ay nagsama sa isang dula. Pinaghandaan din ang pag-address ng Flying Wing Army. Sinadya nilang gumawa ng mapait na panlilinlang upang gawing VIP si Yefan ng ating 7th Kingdom at dalhin siya upang makita si Prinsesa Gloria. Nang makilala ng prinsesa itong si Yefan, madaling mawala ng bantay. Kung sakaling ang Yefan na ito ay hindi mabuti para sa prinsesa. Ang mga kahihinatnan ay libu-libong beses na mas seryoso kaysa sa pagkawala ng isang Crystal Fortress. Matigas na sabi ni Oberon. Oberon, masyado ka bang nag-iisip, Grandet at Yefan, hindi madaling kumilos sa harap ni Sazem, nag-aalangan na sabi ni Asmode. Lord Obalan, masyado yata kayong nag-iisip, bakit hindi mo subukan ang mismong lakas ng Sword God para makita kung may kakayahan ba siyang itaboy si Grandet? Bukod pa rito, ang gumagamit ng artistikong konsepto sa antas ng emperador ay hindi magagawang paano ang isang taong masunurin upang maging Allopiers ng 5th Demon King. Sabi ni Sazem. Hindi po kurso, pwede rin pong kakampi. Sazem. Tatanungin kita, kung may pagkakamali ang prinsesa, kaya mo bang tiisin? Nag-alinlangan si Sazem dahil ang ekspresyon ni Aoboong ay tila napakaseryoso, hindi gaanong alam ni Sazem ang tungkol sa pinanggalingan ni Yefan, lalo pa na nakilala na ni Opalon si Yefan noon, siya ay medyo hindi sigurado, pambansang guro, sa palagay mo ay dapat hawakan ng maayos ang bagay na ito. Medyo nabagabag si Asmodeus, at tinanong si Jalan sa tabi niya, His Royal Highness, in fact, may sense ang sinabi ng dalawang matanda. Ngunit may isang punto, ang kaligtasan ng Abyss Witch ay higit pa sa lahat. Oo, patuloy ang pambansang guro, tumanggo si Asmodeus. Akala ko dahil may mga alalahanin pa ang dalawang matanda, subukan nating muli ang Yefan. Talagang nagkataon lang na biglang nakialam si Yefan sa labanan ng Flying Wing Army. Gayunpaman, kung makumplito niya ang aming espesyal na inayos ang pagsusulit ay magpapatunay kung siya ay isang kaaway o isang kaibigan, sabi ni Jalan. Ano ang ibig sabihin ng pambansang guro na hilingin kay Yefan na gumawa ng isang bagay para sa ating ika-7 kaharian? Nag-alinlangan si Asmodeus, ano ang maaari kong gawin upang masuri ang kanyang tunay na hitsura? His Royal Highness, dahil ang Flying Wing Army ng 5th Demon King ay sumalakay kay Kristo, ibig sabihin, si Utgar, na orihinal na binantayan ng Flying Wing Army, ay wala ng laman. Palagi kaming natatalo ng hukbo ng ika-5 at ika-6 na Demon King. Cannibalize ang ating mundo, ngunit walang pagkakataon na lumaban, dahil walang sapat na mga madiskarteng powerhouse. Sa pagkakataong ito, hayaan natin ang Diyos ng Espada na pumunta kay Utega para sa atin. Kung ma-recover niya si Utega, ito ay magpapatunay na siya nga ay kakampi natin, ani Jalan National Teacher. Ang pakikipagkompetensya para sa teritoryo, paglikha ng pagpatay, hindi ko pa nagagawa ang ganitong uri ng bagay sa loob ng 10,000 taon. Ito, labag ba ito sa awa ng Buddha? Si Asmodeus ay mukhang nag-aalala. His Royal Highness, I don't go to hell, at kung sino man ang mapupunta sa impyerno, mayroon pa ring confusion na nagsasabi na pumapatay ng katawan at nagiging mabait na tao. Kung bulag kang umatras, mamamatay ka lamang bilang mga tao ng ating ika-7 kaharian. Pagkatapos ng lahat, ang ika-5 at ika-6 na hari ng demonyo ay hindi magiging katulad ng kanyang kamahalan. No desires, sabi ni Jalan. Tumanggo si Asmodeus, pagkatapos ay gawin ang sinabi ng pambansang guro, Sazem, pumunta at sabihin kay Yefan na magayos.
Sandali itong pinag-isipan ni Sazam, at totoo ngang walang masama sa kaharian, at higit na garantisado ang kaligtasan ng prinsesa, kaya pumayag siya. Hindi rin siya nangako na hahayaan niyang makita ni Yefan ang prinsesa, kaya hindi niya naramdaman na hindi siya naniniwala sa kanyang mga sinabi. Nga pala, may isa pa, Your Highness, the Sword God wants to ask if you still have the water of life here, as if he wants to heal his family, sabi ni Sazam. Ang huling punto ay naibigay na sa Black Elf King, wala na. Umiling si Asmodeus. Ipinapakita ang buntot, pag-iinis ni Aobolong. Ogron, anong ibig mong sabihin? Pagtataka ni Sazam. Isipin mo na lang kung talagang dumating si Yefan para patayin ang prinsesa, hindi ba ang pinaka-nakakatakot ay ang prinsesa ay may tubig ng buhay at mabilis na mabubuhay? Hindi ba't magiging walang kabuluhan kung kinuha muna niya ito, o sinigurado na walang tubig ng buhay, at pagkatapos ay papatayin? Kailan? Narinig ito ni Sazam, hindi niya napigil ang sumimangot, at naging komplikado ang mukha niya. Amataba, huwag kang gagawa ng anumang masama, at gawin ang lahat ng kabutihan. Sana itong Yefan na ito ay magawa ito para sa kanyang sarili. Babalik ako sa Buddhist Hall para bigkasan ang mga banal na kasulatan, ilan, ang mga gawain ngayon ay naayos na dito, tayo na. Natapos magsalita si Asmodeus, tahimik na kinalikot ang mga butil, at dahan-daang lumayo. Tanging ang dalawang estratehikong antas ng demonyong general at ang pambansang guro ang naiwan. Nagkatinginan silang tatlo sa hall. Kabanata 2747 dalhin mo sa akin. Lord Oberon, ano man ang mangyari, tinulungan tayo ng Sword God na harangin ang Winged Army sa pagkakataong ito. Maaari mo bang hayaan akong makita si Prinsesa Gloria at tanungin siya kung ano ang ibig niyang sabihin sa personal? Nais ipagpatuloy ni Sazam ang kanyang pagsisikap. Kung hindi ay medyo mahirap ipaliwanag. Sazam, gaano kamahal ang prinsesa, at para sa muling pagkabuhay ng ikapitong kaharian, kailangan mong magmadali sa pagsasanay at pag-aaral. Dahil ang kanyang Royal Highness the Demon King ay sumang-ayon sa desisyong ito ngayon, gusto mo pa bang suwiin ang kalooban ng Demon King? Tumanggi si Opalon. Napabuntong hininga si Sazam, at walang choice kundi ang magpaalam kina Jolan at Oberon, at tumalikod para lisanin ang Scarlet Tick. Maaga o huli, mauunawaan ng prinsesa na tayo ay tapat. Bukod dito, sinusuportahan din ng kanyang maharlikang hari ng demonyo ang panukala ng pambansang guro, sabi ni Aobolong na may matigas na mukha. Ang kanyang Royal Highness the Demon King ay dalisay ang puso at kakaunti ang pagnanasa. Bukod sa paglilinang sa prinsesa, wala siyang masyadong pakialam sa anumang bagay. Natural, hindi siya magpipilit na salungatin ang aming payo. Ito ay, basta. Ang Yefan na iyon, dahil nagkusa ang prinsesa na banggitin ito, gusto niyang napakahalaga para kay Lord Oberon na iligtas siya, nakangiting sabi ni Jalan. Nakaraan lang, paano siya maisa sa puso ng kasalukuyang prinsesa? Prinsesa Gloria, ang mangkukulam na gustong tumayo sa tuktok ng simula. Sabi ni Opalon na may halong pananabik. Pambansang guro, mali ba ako? Kumunat ang noo ni Aobolong. Ang anyo ay kahungkagan, ang kahungkagan ay ang anyo, ang kawawang monghe ay nais lamang ipaalala sa mga matatanda si Prinsesa Gloria, hindi siya maaaring maging kanyang ina, si Prinsesa Aurora. Amataba, iyon lang. Panginoong Oberon, ang kawawang monghe ay nagpaalam. Nawala si Jalan sa Demon King's Palace, naiwan lamang si Aobolong, mahigpit na nakakuyom ang kanyang espada habang nakakunot ang kanyang mga kilay. Ang ikatlong mundo, sa loob ng inn. Ano? Tinanggihan. Masiglang tanong ni Yefan at ng kanyang partido nang bumalik si Sazam. Ito ay hindi ka panipaniwala na dumating sa ganoong conclusion. Siya, tumanggi si Gloria na makita ako. Talagang may hula si Yefan sa lahat ng oras, iniisip na sadyang tatanggihan ni Sally Ye na makipagkita dahil nag-aalala siya na malagay siya sa gulo. Hindi nakita ni Sally Ye ang kanyang sarili noon, kadalasan ay ayaw niyang makipagsapalaran para sa kapakanan ng mapanganib na Seventh Kingdom. Hindi, sa totoo lang, hindi ko nakita si Prinsesa Gloria, sabi ni Sazam na may pilit ng ngiti. Ano ba, hindi ka ba isang estratehikong general ng demonyo, hindi mo man lang nakikita si Prinsesa Gloria? Hindi napigilan ni Xiao Ziner ang kasuklam-suklam. Ate, huwag gawin ito, makinig kay General Sazam, kung ano ang nangyayari, payo ni Du Yuner. Hindi ito pinansin ni Sazam at ngumiti, ang prinsesa ay may espesyal na katayuan. Sa mga karaniwang araw, maliban sa kanyang Royal Highness ang Demon King at ang Guardian Knight na si Aobolong, karamihan sa mga tao ay hindi nakikita ang prinsesa. Makita man nila ang prinsesa, maraming tao ang hindi nakakaalam, siya ang prinsesa, na lahat ay para sa ligtas na paglaki ng Abyss Witch. Kahit na hindi ko nakita ang prinsesa ngayon, humiling din ako sa kanyang kamahalan Asmodeus, ngunit isinaalang-alang ni Sazam ang bagay sa Demon King's Palace. Sabi, nagngangalit ang mga tao. Kung gayon, ano ang nangyari kay Aobolong? Noong nakaraang pagkakataon, hamarang siya para harangan si Ye Xuanguang, at pagkatapos ay minamaliit ang ating mga kabalyero, tama ba? Malubhang nasugatan ang aking asawa noong panahong iyon, kaya iisipin niyang hindi sapat ang kanyang lakas, sabi ni Su Qingzhou. Saglit na natigilan si Sazam, so that's the case. Parang may hindi pagkakaintindihan. Hindi, sa tingin ko, kahit na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, ang tamang paraan ay ang paglutas ng hindi pagkakaunawaan ng harapan. Medyo masyadong subjective ang approach nitong si Opalon, at ayaw lang niyang makita ko si Gloria. Ngumisi si Yefan, isang panunuya sa kanyang puso. To be honest, ang ina ng prinsesa, si Prinsesa Aurora, ay orihinal na nagkaroon ng marriage contract kay Aobolong. Aobolong ay ang pinuno ng pamilya ng demonyo sa kailaliman, at siya at si Prinsesa Aurora ay isang tagmang ginawa sa langit. Nang maglaon, si Prinsesa Aurora, pagkatapos ng digmaan kay Prinsesa Patricia ng Platinum Protoss, nawala siya. Mula noon, hinahanap na ni Aobolong ang kinaroroonan ng prinsesa. Nang maglaon, nang bumalik si Prinsesa Gloria, siya ay naging Gloria muli. Ang Guardian Knight ng prinsesa. Bamaantong hininga si Sazam, ang kasalanan ni Oberon kay Prinsesa Aurora ay malamang kay Prinsesa Gloria, kaya napakaingat niya. Nakakainis, hindi ba ito pervert?
Ang dating prinsesa ang may marriage contract sa kanya, hindi si Sally. Inilibot ni Wu Yeshu ang kanyang mga mata. Ngumiti si Sazam at hindi nagpahayag ng opinyon. Tinanong lang niya si Ye Fan, Your Excellency Sword God, ang plano na ibinigay ng pambansang guro ay hayaan kang mabawi si Yutega. Handa ka bang kunin ang pagsusulit na ito? Nandito ako para maghanap ng matandang kaibigan. Hindi ako nandito para ipaglaban ang Seventh Kingdom. Kahit tanungin mo ako ng Demon King, hindi ako papayag. Tsaka national teacher lang naman na hindi ko pa nakikita bakit mo ba gusto ang espada ko para sa kanya? Ye Fan, sa halip ito ay kakaiba, ikaw Asmodeus Demon King, ito ay kawili-wili din. Para sa isang mahalagang bagay, hiniling niya sa isang pambansang guro na magmungkahi ng isang plano. Makinig sa iyo, hindi siya gumawa ng anumang mga desisyon mula simula hanggang wakas. Napakaswal ang kanyang kataas-taasang Asmodeus, at wala siyang kinahuhumalingan sa karamihan ng mga bagay, kaya huwag kang magtaka, nakangiting sabi ni Sazam. Ang hari ng pagnanais. Ngunit napakaswal. Si Ye Fan ay nakikinig ng walang pakialam. Dahil walang plano si Ye Fan na kumuha ng pagsusulit na ito, titigil si Sazam sa pagsasalita ng walang kaparirikon. Matapos sabihin kay Ye Fan na naubos na ang angk at wala na siyang magagawa, binalak niyang ibalik ang isang tao kay Kristo. Bago umalis, dahil sa guilt, hindi natulungan ni Sazam si Ye Fan, kaya tinanong niya kung may magagawa pa ba siya. Si Ye Fan ay magalang din, at humingi kay Sazam ng malaking halaga ng pera at isang kristal na card para sa kanyang pagkakakilanlan sa loob at labas ng mundo ng Seventh Kingdom. Nang paalisin si Sazam, pinag-uusapan ng mga babae kung ano ang susunod na gagawin. Brother Ye Fan, bakit hindi ka nalang sumugod sa tuktok ng Crimson Color, pumunta kay Sister Sally Ye, salubungin siya, at intindihin ang mukha ng Aoboong na kontrabida. Galit na bulalas ni Shilanyo. Noong nakita ko si Sally Ye, gusto kong lutisin ang problema para sa kanya, hindi upang lumikha ng gulo para sa kanya. Dahil ang Seventh Kingdom ay binibigyang importansya si Sally Ye, kung gayon hanggat hindi nawasak ang Seventh Kingdom, magiging maayos si Sally Ye. Masasaktan ang mga inosenteng tao, lahat sila ay demonyo mula sa kampo ni Sally Ye, hindi yun ang gusto kong makita. Umiling si Ye Fan, tapos sumuko ka na lang. Kailangan ka rin siguro ni Sally Ye, nakasimangot na tanong ni Air. Siyempre hindi ako susuko, gusto ko lang magbago ng isip, at hindi ako nagmamadali. Nakangiting sabi ni Ye Fan, dahil gusto ni Opalon na pigilan akong makita si Sally Ye, hahayaan ko siyang personal na dalhin si Sally Ye sa akin. Nagkatinginan ng mga babae, hindi alam ang sinabi ni Ye Fan. Ano ang ibig sabihin? Kabanata 2748 Fafner. Actually, konting oras na lang makikita ko na si Sally Ye, mas nag-aalala ako ngayon sa katawan ni Tuan Chuan. Tiningnan ni Ye Fan ang kanyang anak na matamis na natutulog sa mga bisig ng kanyang ina, dahil walang angk sa ikapitong kaharian, kung gayon maaari akong pumunta sa mga sinaunang Diyos upang mahanap ang tubig ng buhay at tulungan ang batang ito na gumaling. Huwag kang pumunta. Sinabi ni Su Qingzhou na nakakunot ang noo, syempre ang paggamot ay mahalaga, ngunit ang Ancient God Realm ay masyadong mapanganib, at hindi tayo pamilyar dito. Kapag nagkamali, matatapos na ito. Kahit nawala ang Seventh Kingdom, ang ibang mga demonyong hari ay magkakaroon nito sa kanilang mga kamay. O sa mga kamay ng isang strategic powerhouse, walang garantiya na magkakaroon. Asawa, ang ibig mong sabihin. Ang hanapin ang ikalimang demonyong si Gerd. Dahil sa salakayin ng matako na hari ang ikapitong Diablo, pumunta ka na lang at harapin si Gerd. Ano man ang mangyari, ito ay mas ligtas kaysa sa pagpunta sa mga Titan sa mga sinaunang Diyos. Sabi ni Su Qingzhou. Medyo naghinala si Ye Fan, asawa, hindi ito katulad ng payo na ibibigay mo, kahit na pumunta ka sa Fifth Demon Kings. Ang sight ay mas madali kaysa sa pagpunta sa mga sinaunang Diyos. Ngunit gayunpaman, kaaway din ito ng isang hari ng demonyo. Ang ikalimang hari ng demonyo ay may 7 madiskarteng antas, ngunit hindi sila vegetarian. Anyway, kahit 7 strategic level, hindi mo isa sa puso, asawa, di ba? Tanong pabalik ni Su Qingzhou. Ang sikreto ay hindi dapat ibunyag. Walang ekspresyon si Su Qingzhou. Tumawa si Ye Fan. Hindi man sumagot ang babae ay alam na niya ang sagot. Okay, tingnan natin kung aling mundo ang pupuntahan. Padaliin natin ang pagpasok sa teritoryo ng Fifth Demon King. Siyempre, walang makikita sa likod ng mga saradong pinto. Pumunta si Ye Fan at ang iba pa sa intelligence hall sa lungsod at nakolekta ang pinakabagong mga balita mula sa iba't ibang frontline na mundo. Pagkatapos ng ilang paghahanap, isang lalaking tinatawag na The World of Greenwich, ang nakaakit ng atensyon ni Ye Fan. Ang tagapagtanggol ng mundong ito ay si Aoboong. Gayunpaman, si Aoboong ay nakaranas ng pagkatalo at nasa panganib na, at siya ay karaniwang sumuko sa kanyang depensa. Ilang sandali lang ay kinain na ng Fifth Demon King's Army si Greenwich. Ang mga demonyo ng Seventh Kingdom ay baliw na umaatres mula sa mundong iyon. Glinak Teleportation Tickets, Big Sale. Isang discount. May gusto ka ba? Mga ticket sa Greenwich. Bigyan ng pera at ibenta ang mga ito. Malaking bilang ng mga demonyo na orihinal na bumili ng mga tiket sa Greenwich, tumalon sa gusali at magkaroon ng malaking sale sa labas ng teleportation array. Casual na natagpuan ni Ye Fan ang isang earth element na demonyo na nakaluhod at nagbebenta ng mga tiket. Kuya, anong nangyayari ngayon kay Greenwich? Umalis ba talaga ang hukbo ng Seventh Kingdom Demon King? Gumalaw ang mga mata ng Earth Demon, tao. Bumili ka ba ng tiket? Sabihin mo sa akin ang sitwasyon, pag-iisipan ko kung bibilhin ko ito o hindi. Huwag kang bibili, huwag mong sabihin. Pagkatapos ay hahanap ako ng isa pang bahay. Anyway, may mga tao na nagbebenta nito kahit saan. Kuya, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Hinati ng demonyong elemento ng lupa ang isang dosenang clay arm at niyakap si Ye Fan, narinig ko rin ang tungkol dito. Nariyan ang ikalimang hari ng demonyo, ang unang pinakamalakas. Army, ang Phantom Dragon Army, na pinamumunuan ng madiskarteng antas ng mataas na antas ng demonyong dragon na Fafner.
ay ang pinakamalakas na strategic rank sa Fifth Kingdom maliban sa Demon King, kaya walang magawa si Lord Oberon. Matapos ilikas ang mga tao, kapag ang mga mapagkukunan ng mga tao ay binawi, ang Greenwich Fortress ay abandonahin. Hinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, hindi siya lilanlangan ng Tianyan arithmetic ni Su Qingzu, tama ba? Ang unang powerhouse sa ilalim ng Fifth Demon Throne. Medyo malupit. Tickets, binili ko. Direktang itinugma ni Ye Fan ang ilang mga gold coin sa ikapitong kaharian at binili ang lahat ng mga tiket. Sa mundo ng Diablo, ang ginto ay wala sa lahat, at ang selyo ng kapangyarihan ng pananampalataya sa pera ay ang susi sa pagkilala sa pagiging tunay. Haha, may mga tao talagang hindi takot sa kamatayan. Ang Earth Element Demon, sa takot na pagsisihan ni Ye Fan, diretsyong lumubog sa lupa at nawala. Nag-aatubili na tumingin si Ye Fan sa mga babae sa paligid niya, pinagsasamantalahan ba ako? Asawa, mukhang tama na, siguro sapat na ang isang gintong barya, seryosong sagot ni Nayan Rujiao. Napakamot ng ulo si Ye Fan, sa susunod na makatagpo siya ng ganoong sitwasyon, manakawin na lang. Sa hindi pangkaraniwang mata ng Teleportation Array Executive, si Ye Fan at ang iba pa ay naging tanging grupo ng mga pasahero na umalis patungong Greenwich. Ang Greenwich, sa wikang demonyo, ay ang berdeng mundo. Sa sandaling makapasok sila sa Greenwich Fortress, naunawaan ng lahat ang kahulugan. Sa pagtingin sa paligid, lahat ng uri ng mga gusali ay talagang gawa sa mga halaman, at lahat ng uri ng malalaking berdeng halaman ay halos katulad ng mga super tree. Anumang damo ay kasing laki ng ilang taong magkayakap sa isa't isa. Walang mga tao sa tiwangwang na mga kalye, at ang mga bantay na sundalo ng teleportation formation ay isang grupo ng mga matanda, mahihina at may sakit na mga demonyo. Malinaw, ang mga elite ay matagal nang umatras. Ang dahilan kung bakit hindi inookupahan ang buong kuta ay dahil lang sa hindi pa nauubos ang proteksyon na takip ng enerhiya ng kuta. Hindi nagmamadali si Fafner na pilitin ang pagkubkob, at halatang ayaw niyang sirain ang kuta, naghihintay lamang na sakupin. Nakapunta ka ba sa maling lugar? Ang kuta na ito ay inabandona, tanong ng isang veterano ng demonyong may isang sungay. Ngumiti si Ye Fan sa kanila, at pagkatapos ay direktang dinala ang mga babae sa pader ng lungsod. Sa labas, ito ay naging dagat ng mga dragon. Hindi mabilang na mga magic dragon na may iba't ibang kulay, may naglalakad, may lumalangoy sa tubig, may lumilipad na pakpak, may iba't ibang laki at hugis. Jurassic. Ungol ni Ling Yue. Kung hindi mo maabot ang estratehikong antas, kahit na maabot mo ang Kaitian Realm, sa mundo ng mga demonyo, ito ay palaging puno ng panganib. Ang mga dragon na ito. Ipinanganak tayong masyadong malakas, antong hininga si Air. Kahit na nararamdaman mo ang pamimilit na ito mula sa malayo, malalaman mo kung gaano kalakas ang mga magic dragon na ito. Ngunit napakaraming makapangyarihang dragon, ngunit kailangan nilang sundin ang madiskarteng powerhouse. Ito ang agwat sa pagitan ng batas ng enerhiya at ng batas ng mga eroplano. Pumunta ka sa ring, nakita ko ang target. Nakatingin na ang mga mata ni Ye Fan sa isang matayog na higanteng puno sa di kalayuan. Ang malaking puno ay direktang tumagos sa mga ulap, tulad ng isang sirang bundok ng ulap. Dapat maintindihan ng matandang babae ang mga batas ng eroplano sa lalong madaling panahon. Naiinip ako at nakakapanood lang. Nagsalita si Xiao Ziner ng ilang salita bago kinaladkad sa ring ng kanyang mga kapatid na babae. Direktang pinaghiwa-hiwalay ni Ye Fan ang triple, at ang double sword intent ay nagkawatak-watak. Sa isang iglap, ang pamimilit ng Emperor level na sword intent ay nagpang-inig sa lahat ng natitirang demonyo sa Greenwich. Kahit sa labas ng kuta, ang Magic Dragon Army, lahat ng dragon, lahat ay tumingin sa lungsod ng may pagbabantay. Gamit ang isang espada, pinutol ni Ye Fan ang kalasag, naging itim na sinag, at lumipad patungo sa higanteng puno sa ulap. Anong sitwasyon? Nagmadaling lumabas ang taong yun para mamatay mag-isa. Kung baliw ka, tumakbo tayo. Kung galitin natin si Fafner at pilitin nating kabkuban, matatapos tayo. Tumakbo rin ang mga sundalo ng Seventh Kingdom sa teleportation formation. Sa kabilang panig, si Ye Fan, sa kanyang pambihirang bilis at saglit na pagsisikap, ay nasa taas na sa kalangitan, sa isang malaking canopy ng mga puno. Walang ibang dragon dito, tanging maliit na lumilipad na dragon na kasing laki ng tao, may malinaw na kristal na katawan, makulay na kulay, bilog na ulo at bilog na utak, at maikling buntot. Tahimik na nakahiga sa canopy ng puno, kasama ang maliliit na puting dragon claws nito, binubuklat niya ang isang papel na libro na may mga karakter ng demonyo, at humikab pa siya ng may pagkabagot, na nagpapakita ng maliit na bibig ng pinong pangil. Umupo ang ikalimang Diablo, ang unang madiskarteng dragon. Fafner. Ito ba ay maliit na bagay? Hindi mapigilan ni Ye Fan na kumurap ng husto, iniisip kung nagkamali ba siya. Kabanata 2749 na babae. Anong tinitingin-tingin mo, isang taong hindi nahihiya, nakatitig sa isang babae, nahihiya ka ba? Ang boses ni Fafner ang pumasok sa isip ni Ye Fan. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Ye Fan, ito pala ay isang babaeng dragon. Maaari mo akong tawaging Miss, Madam, o Princess Fafner, pero hindi Mother Dragon. Ito ay walang galang sa isang marangal na babae tulad ko. 370,000 taon na ang nakalilipas, sinabi ng mahusay na edukasyon ng dragon na si Deacon Bonus, ang mga lalaking dragon at babaeng dragon ay mga salita na ginagamit lamang kapag sila ay nagpaparami. Paanong ang isang marangal na babae tulad ko ay isang babae para lamang sa pagpaparami? Isa kang seryosong diskriminasyon sa kasarian. Ngumiti si Ye Fan, hindi ko akalain na si Miss Fafner ay napakaraming kaalaman o isang cultural dragon. Mas gusto kong tawaging talent girl dragon. Napakurap-kurap si Fafner, kumikislap ang kanyang mga pilik mata, at ang pagbabago ay naging isang maliit na batang babae na nakasuot ng makukulay na fringed dress, mahabang purple na kulot na buhok, at walang suot na paa. Mukhang 15 o 16 na taong gulang, na may puting nyebe na balat, matamis at kaibig-ibig. Inihagis ni Fafner ang libro sa storage space, pagkatapos ay dinala ito gamit ang dalawang kamay, naglakad papunta sa gilid ni Ye Fan, at naglakad-lakad.
Imperial Sword Intent, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang kawili-wiling Shenlang clan, ano ang layunin mo sa pagpunta dito? Nag-isip sandali si Ye Fan, pagkatapos ay nagsabi, hinahanap ko si Ankh, at nalaman ko na ang ikalimang Demon King na si Gary sa Dragon Cave ng may mga kayamanan na nakatago sa mundo. Gusto kong pumunta at makita. Ngunit kailangan ko ng tulong sa pag-teleport mula sa ikapitong kaharian patungo sa ikalimang kaharian. Gustong tulungan ako ni Miss Fafner. Tubig ng buhay. Hindi ka pumunta sa Titan God's Domain para hanapin ito, ngunit sa King of Greed. Ang iyong ideya ay medyo matalino. Gayunpaman, kung gusto mong tulungan kitang bumuo ng teleportation array sa Dragon Cave, ano ang makukuha ko bilang kapalit? Natagpuan ni Ye Fan na kawili-wili na ang Fafner na ito ay hindi gaanong nagtanong, at gusto lang makipag-usap sa kanyang sarili tungkol sa negosyo. Huwag kang mag-alala, pinadala ako ng 7th Demon King. Naniniwala ka ba sa lahat ng sinasabi ko? Tanong ni Ye Fan. Ang artistikong paglilihi sa antas ng emperador ay hindi maaaring gumana para sa Diablo. Kung tungkol sa hinahanap mo ang tubig ng buhay, ano ang kinalaman nito sa akin? Kung may kakayahan ka, makukuha mo ito sa sarili mo, gusto ko lang ipagpalit sa katumbas. Walang bagay sa mundo na hindi magagamit para sa halaga. Nasusukat. Casual ang itsura ni Fafner. Mukhang hanggat tama ang presyo, maaari mo pang ipagkanulo ang hari ng kasakiman. Pansamantalang tanong ni Ye Fan. Sa teorya, ito ay totoo, ngunit ang kanyang Royal Highness Gerd ay kilala sa pagiging mapagbigay at mapagbigay. Hindi madali para sa iyo na magkaroon ng sapat na bargaining chips para ipagkanulo siya ng babaeng ito, sabi ni Fafner sabay lahad ng kamay. Bakit hindi sabihin sa akin ni Miss Fafner kung anong uri ng reward ang gusto mo, hayaan mo akong mag-isip tungkol dito, sabi ni Ye Fan. Nagpabalik-balik si Fafner ng ilang hakbang, na nagpakita ng mapaglarong ngiti, well, Your Highness Gerd, hayaan mo akong pamunuan ng Magic Dragon Army, at pagkatapos kunin ang Greenwich, pupuntahan ko at ibababa ko ang natitirang kuta na binabantayan ni Aupon. Ngunit ang digmaan ay masyadong boring. Ito ay tumatagal ng libu-libong taon upang pumunta sa isang ekspedisyon. Nakakaantala ang oras ng aking pag-aaral at pagbabasa. Bakit hindi mo patayin si Opalon para sa akin? Patayin mo si Opalon, kailangan ko pang hanapin, masyadong magulo. Ngumiti si Ye Fangxi at nagsabi, bakit hindi ko patayin ang hari ng kasakiman para sa iyo, upang walang magpilit sa iyo na lumaban, hindi ba 100? Kumislap ang kulay ube na mata ni Fafner, na sinundan ng pagngisi. Ang iyong panukala ay napaka-bold, ngunit bago iyon, dapat mo bang hayaan akong makita kung mayroon kang ganoong kakayahan? Hindi binago ni Ye Fan ang kanyang mukha, ngunit siya ay ganap na nakatutok at alerto sa lahat ng oras. Ano ang iyong pangalan, tao? Tanong ni Fafner. Malamig na bituin. Okay, Leng Xingchen, dumudugo ang 7 orifice mo. Sabi ni Fafner. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Fafner ang wika ng lahi ng dragon, at hindi maintindihan ni Ye Fan kung ano ang ibig sabihin nito. Habang nagtataka si Ye Fan, bigla siyang nakaramdam ng panlalamig sa kanyang ilong at pananakit sa kanyang mga mata. Dugo. Dumudugo talaga ang tenga, ilong, bibig, dila at mata niya. Ha! Not much flow, more flow, sabi ni Fafner. Paft. Hindi napigilan ni Ye Fan, ang kanyang dila ay nagbuga ng ambon ng dugo, at ang kanyang mga mata ay namumula. Damn it! Ano ang sitwasyon? Anong kalokohan ang pinagsasabi nitong babaeng dragon? Ito ba ay isang spell? Nagmamadaling pinaandar ni Ye Fan ang Divine Dragon 9 transformations, ang espiritual na enerhiya ay naglaho, at ang pagbawi ay pinabilis. Kasabay nito, ang mga itim at gintong apoy ay nag-aapoy sa kanyang mga mata, sinusubukang maunawaan kung anong uri ng batas ang ginamit ni Fafner. Hindi problema ang maupo ng ganito, agad na binitawan ni Ye Fan ang lumilipad na espada. Ang langit ay puno ng hamog na nagyelo. Libu-libong lumilipad na espada ang naging mga streamer na may malakas na layunin ng espada, at binaril patungo kay Fafner. Tumigil ang mga lumilipad na espada. Nagutos si Fafner, at talagang mapurol ang lumilipad na mga espada sa buong kalangitan. Hindi man ito tuluyang huminto, naging mabagal na paglipad ang lahat. Ang layunin ng espada sa lumilipad na espada ay tinanggal. Ang layunin ng espada ay naglaho sa karamihan ng lumilipad na espada. Pero kahit ganun, wala itong ginawang masama kay Fafner. Mga lumilipad na espada, lahat ay umatake kay Leng Xingchen. Sa pagkakataong ito, tumalikod si Fei Jian at bumaril kay Ye Fan. Minamanipula ni Ye Fan ang sword fighting technique at kinokontrol ang lahat ng lumilipad na espada, ngunit nanginginig na ang kanyang puso. Paanong posible na ang taong ito ay hindi gumamit ng espada, ginagamit lang niya ang kapangyarihan ng batas ng eroplano para puwersahang agawin ang kontrol. Ang pagiging komplikado ng mga batas ni Fafner ay higit pa sa imahinasyon ni Ye Fan. Sa mga mata ni Ye Fan, ang paggalaw ng enerhiya ay napakahusay, tulad ng hindi mabilang na mga sinulid ng seda na nagtitipon sa paligid ni Fafner. Si Fafner ay parang signal tower, at sa tuwing bubuksan niya ang kanyang bibig, magpapalipat-lipat siya ng isa o higit pa sa mga hibla ng sutla. Ang ilan sa mga thread na ito ay nakakabit na sa katawan ni Ye Fan. Sa pamamagitan ng mga batas ng eroplano, makakaapekto sa lahat ng bagay sa paligid mo, makinig sa kanyang password. Nang walang sabi-sabi, pinutol ni Ye Fan ang mga sinulid na nakakabit sa kanyang katawan gamit ang isang espada. Sa isang iglap, isang nagmamadaling hakbang pasulong, ang itim na higanteng espada ay kinaladkad ang isang arco ng espada, na naglalayong manalo ng mabilis. Namiss si Leng Xingchen. Naramdaman ni Ye Fan na may masamang puwersa, at pilit niyang inilipat ng isa ang anggulo ng kanyang pag-atake. Damn it! Lilito na naman ba ang mga thread na iyon? Agad na kumonekta muli. Inihagis ni Ye Fan ang kanyang espada sa hangin. Ngumiti si Fafner sa likod at sinabing, nakatulog si Leng Xingchen. Ang utak ni Ye Fan ay nahihilo saglit, at hindi niya mabuksan ang kanyang mga talukap. Ang mga binti ni Leng Xingchen ay naging tamad. Tatalikod na sana si Ye Fan nang matagpuan niya ang sarili niyang pasuray-suray, nakakagulat na mabagal. Sa sandaling ito, si Fafner ay naging isang matulin na anino at lumitaw sa kanyang harapan. Isang malakristal, ngunit napakalamig na kuko ng dragon ang tumusok sa noo ni Ye Fan.
Nagmamadali si Ye Fan, at agad na binitawan ang folding light sword at shield. Keng! Ang! Nabuksan ang espada at kalasag, at saglit na naharang ang atake ni Fafner. Kinuha ni Ye Fan ang sandaling ito at nilaslas ang ulo ni Fafner gamit ang isang espada. Biglang nag-ilusyon ang figure ni Fafner, at walang nilalang. Ito ay lumitaw muli, at ito ay lumipat ng 12-dosenang metro ang layo. Ang tugon ay talagang sapat na mabilis, hindi masama, sabi ni Fafner ng maluwag. Si Ye Fan ay pawis na pawis. Ang mga pakulo ni Fafner ay talagang kakaiba at mahirap bantayan. Kung hindi siya dumaan sa daan-daang laban, hindi siya magtataka. Kahit nasa pamamagitan ng wika, maaari siyang mapilitan sa lahat ng uri ng mga kapaspalad na sitwasyon, ang batas ng mukha na ito ay masyadong mapang-akit. Kabanata 2750 mga kapintasan. As expected of the first strategic level under the fifth demon throne, Miss Fafner's plain law really caught me off guard. Hindi ko alam kung ano ang tawag doon. Tanong ni Ye Fan, inaantala ang oras at nag-iisip tungkol sa mga hakbang. Kung matalo mo ako, sasabihin ko sa iyo. Malinaw na hindi nakuha ni Fafner ang plano, at muling nagsalita sa lengguwahe ng dragon, mahina ang pakiramdam ni Leng Xingchen. Napansin ni Ye Fan na ang silk thread ay konektado sa kanya, ngunit huli na ang lahat. Nang lumambot ang kanyang mga kamay, hindi man lang niya nahawakan ng mahigpit ang espada, at sa sobrang pagod ay bumagsak siya. Sa sandaling ito, agad na pinatay ni Fafner sa kanyang harapan. Dragon Sword Treason. A. Malaking bilang ng mga lumilipad na espada ang nagpoprotekta kay Ye Fan at pinutol ang mga linya ng batas. Nakaharang si Fafner sa labas, kumikislap ang mga mata. Kawili-wili, makikita mo talaga ang mga prinsipyo ni Miss Ben. Napansin din niya na gumawa ng ganoong pagtatanggol si Ye Fan dahil nakita niya ang mga nakatagong thread na iyon. Kung ito ay isang ordinaryong kalaban, hindi nila makikita ang mga thread na ito, at kung paano sila manipulahin, walang paraan upang malaman. Si Ye Fan ay lihim na nabalisa. Bagamat nakikita niya ito, ang mga batas ni Fafner ay mas komplikado kaysa kay Grandet. Kung sa pilitan mong gagayahin ang iyong sarili, magiging gangster ka lang, at babarilan mo ang iyong sarili sa paa. Ito ang agwat sa pagitan ng teorya at katotohanan ng Peerless Law. Ang pagkikita nito ay hindi nangangahulugan na maaari itong gayahin. Mga kahinaan. Dapat may mga kapintasan, at anumang batas ay magkakaroon ng mga kapintasan, bulong ni Ye Fan sa kanyang sarili. It's just hindi ko maintindihan ang wika ng dragon. Kung maaari kong malaman kung ano ang sinasabi ng Fafner na ito, maaaring mas madaling mahanap ang mga bahid. Sa sandaling ito, nagawa na ni Fafner ang kanyang hakbang. Ang mga lumilipad na espada ay nawawalan ng kapangyarihan. Ang Dailong Sword Treason ay biglang gumuho, at lahat ng lumilipad na espada ay nahulog. Muling tumambad kay Fafner si Ye Fan. Balot ng dugo si Leng Xingchen. Ngumiti ng masama si Fafner, na nagpakita ng dalawang maliliit na ngipin ng tigre. Naramdaman ni Ye Fan na ang kanyang chi at dugo ay wala ng kontrol, at ang malaking bilang sa kanila ay nagsimulang bumaril mula sa mga butas ng kanyang katawan. Sa isang iglap, naging dugong tao si Ye Fan. Si Leng Xingchen ay hindi sinasadyang nasugatan ng kanyang sariling lumilipad na espada. Ang nahuhulog na lumilipad na espada ay nagsimulang hamampes kay Ye Fan na parang baliw. Nagmamadaling hinimok ni Ye Fan si Yu Jianshou na bawiin ang lumilipad na espada sa Sword God Ring, sa gayon ay iniiwasan ang sitwasyon na maputol. Nako, parang nahihiya ka, ganito na lang, gusto mo pang harapin ang hari ng kasakiman. Ngumisi si Fafner. Napabuntong hininga si Ye Fan at mabilis na nag-analisa habang binabawi ang kanyang estado. Kinokontrol ni Fafner ang lahat ng ito gamit ang mga salita. Ang mga pag-atake ni Fafner ay napakalinaw, ngunit ang epekto ay hindi masyadong lubusan. Halimbawa, pinigilan ni Fafner ang kanyang lumilipad na espada mula sa pag-atake, ngunit ang lumilipad na espada ay bumagal lamang. Nangangahulugan ito na hindi ganap na sinunod ni Feijian ang wika ni Fafner. Malamang na hindi nagawang ganap na sugpuin ni Fafner ang kanyang paglilinang. Pangalawa, ang order ni Fafner ay may isang pagkakaiba-iba lamang sa isang pagkakataon. Hindi siya makapagbigay ng dalawang utos ng sabay. Bilang karagdagan, hindi direktang hinayaan ni Fafner ang kanyang sarili na mamatay mula simula hanggang matapos. Ang ginawa niya ay hinayaan ang sarili na magdugo, hayaan ang kanyang lumilipad na espada na mag-counterattack, at gawing mahina ang sarili. Bakit hindi hayaan ang iyong sarili na mamatay? Maaaring ito ay malamang ay may ideya si Ye Fan sa kanyang isipan pagkatapos malaman ang ilang mga patakaran. Nasusunog na langit Dragon King Spear. Muling ipinatawag ni Ye Fan ang lumilipad na espada sa kalangitan, ang Black Gold Dragon King Spear, at ang nagliliyab na apoy na bumabagsak patungo kay Fafner. Mukhang relaxed si Fafner, nawalan ng kapangyarihan ang lumilipad na espada. Ang langit ay puno ng hamog na nagyelo. Hindi na hinintay ni Ye Fan na matapos si Fafner, at nakapaglabas na siya muli ng libu-libong lumilipad na espada. Ang parang streamer na lumilipad na espada ay sumambulat patungo kay Fafner mula sa ibang anggulo. Nagulat si Fafner, ang libu-libong lumilipad na espada ay kahanga-hanga na. Hindi ko inaasahan na gagamit si Ye Fan ng libu-libo pa. Ang susi ay saan nanggaling ang taong ito sa napakaraming high-grade flying swords. Ang lumilipad na espada ay nagyelo. Nagmamadaling nagbigay ng isa pang utos si Fafner. Hindi sinasadyang tumigil ni Ye Fan. Dragon Sword Treason. Ang pinakamahusay ay parang tubig. Ang baybayin ng lupa. Hayaan si Fafner na magpatuloy sa paglutas. Gayunpaman, ang bilis ng paglabas ni Ye Fan ng Sword Intent ay higit na lumampas sa bilis ng mga salita ni Fafner. Nang lumitaw ang malaking Black Liquid Sword Intent Lake sa canopy, lumitaw ang daan-daang Liquid Sword God Clone, at inatake nila si Fafner na may iba't ibang Sword Intent. Sa wakas ay nagbago ang mukha ni Fafner. Ang layunin ng espada ay nawala. Ang lumilipad na espada ay bumabagsak. Ang paglipad. Nahuhulog ang espada sa tabi ni Leng Xingchen. May mga lumilipad na espada sa paligid ni Fafner, at may iba't ibang layunin ng espada sa lahat ng dako, kaya mahirap para sa kanyang wika na tumpak na ihatid ang kahulugan ng espada. Ang mga pag-atake na iyon ay nagpapabagal.
Matapos matatag na protektahan ni Ye Fan ang kanyang sarili gamit ang Emperor Dragon Sword, patuloy niyang pinutol ang mga hibla na nag-uugnay sa kanya. Nang makitang hindi na napigilan ni Fafner ang lumalakas na sword intent attack, ang kanyang katawan ay agad na nagbago sa orihinal na anyo ng dragon. Crystal. Sa isang iglap, naging kristal ang buong katawan ni Fafner. Bagamat nag-iwan ng maraming bakas ang sword intent dito, nabigo itong wasakin ito ng direkta. Pagkatapos ng lahat, ang ginamit ni Ye Fan ay ang sword intent ng isang long-range attack, at ang kapangyarihan nito ay medyo mahina. Gayunpaman, binago din nito ang sitwasyon sa isang iglap, at si Fafner ay naging natalo. Nang makitang may puwang, nag-ilusyon ang figure ni Fafner at kumurap sa malayo. Huwag kang lumaban. Itigil ang pakikipaglaban. Aaminin ko ang pagkatalo. Nagsimulang humingi ng awas si Fafner, napaka-unfair, paano mo nakita ang aking mga batas? Paano mo ito magagawa, at putulin ang aking salitang sumpa, na may layuning espada? Gawin. Naiintindihan mo ba ang aking mga batas? Saglit na nag-isip si Ye Fan, kahit napatayin niya si Fafner ngayon, hindi magiging maganda, kaya inalis niya ang layunin ng espada. Lumalabas na ang iyong panuntunan ay tinatawag na word curse, ito ba ay isang sumpa ng pagkontrol sa wika? Ito ay angkop din, sabi ni Ye Fan. Ito ay talagang isang uri ng sumpa, ngunit paano mo ito nakita? Curious na tanong ni Fafner. Hulaan mo, dahil magagamit mo ang iyong wika para kontrolin ang lumilipad kong espada at ang aking katawan, bakit hindi mo na lang ako hayaang mamatay? Sa palagay ko, ang iyong wika ay dapat na may tiyak na layunin, at gaano kalaki ang maaaring matupad sa mga tagubilin na iyong ibinibigay. Depende sa kung gaano kalaki ang kayang sugpuin ng iyong paglilinang. Ang kamatayan ay masyadong malabo, kung paano at kailan mamamatay ay lahat ng problema. At saka, kung hindi sapat ang pagsugpo sa pagtatanim, mahirap tuparin kung tatawagan mo akong patay. Sabi ni Ye Fan. Kaya, ginamit mo ang paraan ng mabilis at tuloy-tuloy na paggalaw, upang ang aking mga spell ay hindi makasabay sa iyong bilis, at nagdulot ng kalituhan sa mga tagubilin. Nag-transform si Fafner sa anyo ng tao at pumalakpak, tulad ng inaasahan sa isang Emperor-level swordsman, ito ay talagang kakaiba. Ito ang unang pagkakataon na may makakita sa aking mga batas at makaisip ng paraan para harapin ito. Kung hindi dahil sa lakas ko, natatakot ako na baka hindi mapaglabanan ng isang normal na kalaban ng mga salita mo. Patay na. Naunawaan ni Ye Fan kung bakit ang babaeng dragon na ito ay nakapatong ng matatag sa trono ng ikalimang hari ng demonyo. Kung hindi dahil sa kanyang sariling walang kapantay na batas na makita ang mga thread na iyon at protektahan ang kanyang sarili, talagang mahirap itong harapin. Kung hindi ka mag-iingat, mapapahamak ka. Salamat sa iyong papuri, kamahalan Leng Xingchen. Bilang isang ginang, ipapadala kita sa Dragon Cave. I'm really looking forward to see what will happen to His Highness Gerd. Ngunit ang Greenwich na ito ay nangangailangan pa rin ng ilang oras para sa aking mga tauhan na pumasok at bumuo ng hanay ng teleportasyon, sabi ni Fafner. Wala akong oras para maghintay, hayaan silang pumasok sa lungsod ngayon. Malamig na sabi ni Ye Fan. Oh, napakawalang tiyaga na tao, antong hininga si Fafner, ngunit walang pagpipilian kundi ang tumango, mangyaring maghintay ng 2 araw. Sabi ni Fafner, naging dragon, tumalikod at lumipad pababa mula sa canopy. Sa sandaling ito ay lumipad pababa, may kakaibang panunuya sa sulok ng bibig ni Fafner, medyo nasasabik, may kaunting pag-asa, medyo masama. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.